Invincible Divine Sword Kabanata 17. Kung saan napapalibutan si Luo Qing ng Bloodblade Gang, ang mga kamanghamanghang sword lights ay pinapatay paminsan-minsan. Sa bawat oras na patayin ang mga ilaw ng espada, ilang miyembro ng Bloodblade Gang ang naputol. Gayunpaman, napakaraming miyembro ng Bloodblade Gang, patong-patong, na nakapalibot kay Luo Qing at pinatay siya. At mas marami pang tao sa paligid ni Yang Xiaotian, at ang mga miyembro ng Bloodblade Gang ay nagmula sa lahat ng direksyon, sunod-sunod. Sa pagtingin sa mga miyembro ng Bloodblade Gang na nagmumula sa lahat ng direksyon, nanlamig ang mga mata ni Yang Xiaotian. In this case, kaka-warm up lang niya ngayon. Nang sumugod ang mga miyembro ng Bloodblade Gang kay Yang Xiaotian, biglang napuno ng sword lights ang buong katawan ni Yang Xiaotian, at 100 mahabang espada ang lumitaw sa likod ni Yang Xiaotian na parang pabo reel na kumakalat ang buntot nito. Pumunta ka. Ikanaway ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay, at 100 mahabang espada ang biglang naghiwalay, at bawat grupo ng 5 ay pumutok sa mga miyembro ng Bloodblade Gang na nagmumula sa lahat ng direksyon. Biglang tumalsik ang dugo sa hangin. Ang isang malaking bilang ng mga miyembro ng Bloodblade Gang ay natambo ng mahabang espada. Ang mga miyembro ng Blood Knife Gang na nanok away ay may kamanghamanghang mga butas ng espada sa buong katawan nila. Si Yang Xiaotian ay gumaganap ng 100 sword technique. Bago siya pumasok sa medicine pool para magsanay, makokontrol niya ang 100 swords para magsagawa ng 20 set ng sword technique ng sabay-sabay. Ngayon, maaari na niyang kontrolin ang 20 set ng mga diskarte sa espada para madali at malaya ang pag-atake. Pagkatapos, muling iwinagayway ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay, at ang daang espada ay biglang natipon sa isang sword dragon. Saan man lumangoy ang Sword Dragon, lahat ng miyembro ng Blood Knife Gang ay nar-arrow. Bawat miyembro ng Blood Knife Gang na nar-arrow ay nababalot ng dugo at laman, na parabang tinaga ng 100 espada. Ang pinuno ng Blood Knife Gang ay nakatayo sa gilid ng burol at nakita si Yang Xiaotian na gumaganap ng 100 sword technique, patuloy na tinataboy ang mga miyembro ng Blood Knife Gang, at hindi niya maiwasang magulat. Nagulat siya sa lakas at mataas na swordsman ni Yang Xiaotian, at mas nagulat na lahat ng daang espada ni Yang Xiaotian ay sobrang espiritual na sandata. Saan nakakuha si Yang Xiaotian ng napakaraming sobrang espiritual na sandata? Boss, super spiritual weapons ang mga ito, lahat ng ito ay super spiritual weapons. Kung papatayin mo si Yang Xiaotian, ang 100 super spiritual weapons ay mapapabilang sa Blood Knife Gang natin. Nagulat na sabi ng elder ng Blood Knife Gang, habang nakatingin sa 100 mahabang espada ni Yang Xiaotian, puno siya ng kasakiman. Hindi nakakagulat na siya ay sakam, 100 super espiritual na sandata, ngunit milyon-milyong ginto. Humayo ka kay Yang Xiaotian. Ang pinuno ng Blood Knife Gang ay tumingin sa mga matatanda na sabik na subukan, at malamig na sinabi, ngunit huwag munang patayin si Yang Xiaotian, hayaan siyang huminga. Naiintindihan. Ang elder ng Blood Knife Gang ay ngumiti, tumalon pababa, at inilabas ang malaking kutsilyo sa likod niya, nilaslas mula sa likod ni Yang Xiaotian. Nang kumilos na si Wu Qi, sinabi ni Yang Xiaotian, hindi na kailangan. Sa puntong ito, bigla siyang nagkaroon ng isa pang mahabang espada sa kanyang kamay, na siyang Tungtian Divine Sword. Tila may mga mata sa likod ni Yang Xiaotian, at sinaksak pabalik ang Tungtian na mahabang espada sa kanyang kamay. Tumpak na tinusok nito ang lalamunan ng matanda ng Blood Knife Gang. Ito ang ikapitong galaw ng Tungtian Sword Technique, Turning Back is the Shore. Binawi ni Yang Xiaotian ang Tungtian Sword sa kanyang kamay. Natamba ang elder ng Blood Knife Gang, dilat ang mga mata. Kahit na siya ay naghihingalo, hindi pa rin niya inaasahan na siya ay tatagos sa lalamunan ng espada ni Yang Xiaotian. Alam mo, siya ang pangalawang antas ng Martial King. Maging ang pinuno ng Blood Knife Gang at iba pang matatanda sa burol ay natigilan. Talagang pinatay ng Yang Xiaotian na ito si Lao Liu. Hindi makapaniwala ang isa sa kanila. Pangit ang itsura ng leader ng Blood Knife Gang. Sobra niyang tinansya ang lakas ni Yang Xiaotian at naisip na ang pinakamalakas ni Yang Xiaotian ay ang ikatlong antas ng katutubo, ngunit ngayon ay pinatay na ni Yang Xiaotian ang ikalawang antas ng Martial King na elder ng kanilang Blood Knife Gang. Nabigla siya. At the same time, kinilabutan siya. Sa nakakatakot na cultivation speed ni Yang Xiaotian, hindi ba niya maaabot ang Martial King level sa loob ng 5 taon? Ilang taon kaya si Yang Xiaotian sa oras na iyon? Boss, paano kung outrest tayo? Nag-alinlangan ang isa sa mga matatanda. Malinaw, pinalamig sila ni Yang Xiaotian sa oras na ito. Retreat. Sa tingin mo may paraan pa tayo palabas? Ang pinuno ng Blood Knife Gang ay may galit na galit sa kanyang mukha, kayong 5 pumunta at patayin ang taong iyon.
Ang ibig niyang sabihin ay si Luo Qing. Papatayin ko si Yang Xiaotian. Itinaas niya ang kanyang kutsilyo at biglang tumayo, nilaslas si Yang Xiaotian mula sa layong 100 metro. Isang nakamamanghang berdeng blade na enerhiya ang umabot ng 100 metro at agad na nahulog mula sa tuktok ng ulo ni Yang Xiaotian. Sa determinasyong patayin si Yang Xiaotian, ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na mahiwagang kapangyarihan na Blue Moon Blade Power. Kaya ang kutsilyong ito ay isang buong lakas na kutsilyo. Ngunit sa oras na ito, biglang iwinagayway ni Wu Qi ang isang malaking kahoy na patpat, at isang surge ng berdeng ilaw ang sumugod sa kalangitan, na agad na natalo ang Blue Moon Blade Power ng pinuno ng Blood Knife Gang. Pagkatapos, tumama ang berdeng ilaw sa dibdib ng pinuno ng Blood Knife Gang. Ang pinuno ng Blood Knife Gang ay natamba, at nang siya ay lumapag, ang kanyang dibdib ay ganap na tinusok ng berdeng ilaw, kahit na siya ay nakasuot ng espiritual na sandata ng sandata. Tumingin siya kay Wu Qi sa takot, "Ikaw, Martial Emperor." Nanlamig ang mukha ni Wu Qi, at bigla siyang tumama sa lupa gamit ang malaking kahoy na stick sa kanyang kamay. Biglang, isang kamangha-manghang madilim na berdeng yelong hangin ang kumalat na parang mga ripple. Walang mga pagkakamali sa isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar. Ang lahat ng miyembro ng Blood Knife Gang na nilubog ng dark green ice air ay isa-isang nagyelo sa mga ice sculpture. Ang pinuno ng Blood Knife Gang ay tumingin sa madilim na berdeng yelong hangin na lumulubog, na may hitsura ng kakilakilabot, at nais na magpumiglas at lumipad palayo. Ngunit sa sandaling siya ay tumayo, siya ay nalubog sa hangin ng yelo at naging isang iskultura ng yelo tulad ng ibang miyembro ng gang. Ang lakas ng espada ng daang espada sa kamay ni Yang Xiaotian ay namumulaklak, at ang lahat ng miyembro ng Blood Knife Gang na na-freeze sa mga ice sculpture ay tinusok ng sword energy at naging hindi mabilang na ice cube, kabilang ang pinuno ng Blood Knife Gang. Ang biglaang pagkamatay ng pinuno ng Blood Knife Gang ay ikinagulat ng iba pang 5 matatanda ng Blood Knife Gang. Ito ang Martial Emperor. Tumakbo ka. Ang 5 tao ay tumakas sa takot, at nang ahas na hindi na manatili pa. Gayunpaman, paano hahayaan ni Wu Qi na makatakas ang 5 tao? Ibinaba niya ang malaking tungkod na kahoy sa kanyang kamay, na naging isang daloy ng liwanag at nagpatalsak sa 5 tao. Nang lumapag ang 5 tao sa lupa, ang kanilang mga ulo ay nabasag. Ilang sandali pa, humawak si Yang Xiaotian ng mahabang espada at tinusok ang huling miyembro ng Blood Knife Gang. May mga bangkay sa paligid nilang tatlo. Mataas ang buwan at malakas ang hangin, ngunit hindi matatengay ang malakas na amoy ng dugo. Wen Jingtao. Malamig na sabi ni Yang Xiaotian. Mula sa mga miyembro ng Blood Knife Gang, nalaman niya na si Wen Jingtao ng Fengdian Business ay kasabwat ang Blood Knife Gang. Sina Wen Jingtao at Wen Chulan ang nagsabi sa Blood Knife Gang tungkol sa kanyang kinaroroonan. Nang maglaon, natagpuan ni Yang Xiaotian ang isa pang Tianlong sword sa pinuno ng Blood Knife Gang. Sa pagtingin sa mga bangkay ng mga miyembro ng Blood Knife Gang, iniunat niya ang kanyang palad at lumipad ang Star Flame. Nakita niya ang Star Flame na nakabitin sa kalangitan, at ang parang panaginip na apoy ng bituin ay nahulog. Ang lahat ng mga bangkay na nahawakan ng apoy ng bituin ay agad na sinunog ng malinis. Nagpatuloy ang tatlo sa pagmamadali pabalik sa Shenzhen City. Para naman kina Wen Jingtao at Wen Chulan, haharapin sila pagdating nila sa Royal City para sa college competition makalipas ang 3 buwan. Ngayon, nagmamadali siyang bumalik sa Shenzhen City. Kinabukasan. Sa wakas ay bumalik si Yang Xiaotian sa lungsod ng Shenzhen at nakilala ang kanyang ama, ina at kapatid na babae. Nang makita ni Yang Linger si Yang Xiaotian, napaluha siya, "Brother, sa wakas nakabalik ka na." Tapos umiyak siya habang kumakain ng lollipop na binili ni Zhang Jingrong para sa kanya. Pinunasan ni Yang Xiaotian ang mga luha sa mukha ni Yang Linger at ngumiti. Ang babaeng ito ay may espesyal na pagkagusto sa candy. Sa oras na ito, biglang hinailan ni Yang Linger si Yang Xiaotian sa sulok at seryosong nagtanong, "Kuya, mas malaki ang mansyon na ito kaysa sa Yang Jiazuang. Sayo ba talaga ito?" Nakita ni Yang Xiaotian ang misteryosong hitsura ng kanyang kapatid at naisip niyang may itatanong siya, kaya hindi siya nakaimik. Narinig din ni Yang Chao at Huang Ying ang tanong ni Yang Linger at sabik na tumitig kay Yang Xiaotian. Nais din nilang malaman ang tanong. Alam mo, napakamahal ng Shenzhen City. Nang kunin sila ni Liao Kun at unang makarating sa mansyon, labis din silang nagulat. Nang makita ang sabik na hitsura ng kanyang mga magulang, tumanggaw si Yang Xiaotian at ngumiti, "Akin na ito." Nanlaki ang mga mata ni Yang Linger, "Kuya, malaki ba ang halaga ng mansyon na ito?" Ngumiti si Yang Xiaotian, "Milyon-milyong ginto. Milyong ginto."
Ibinuka niyang Linger ang kanyang bibig at binilang gamit ang kanyang mga daliri. Ang bahay ng ating Xingyu City ay higit lamang sa 1,000 ginto, milyon-milyong ginto. Ilan ang mga bahay sa Xingyu City? Pagkatapos ay sinabi niya, milyon-milyong ginto, ilang candy ang mabibili mo? Hindi nakaimik siyang Xiaotian. Ngunit natigilan sina Yang Chao at Huang Ying. Anak ba talaga nila ang mansyon na ito? Para sa kanila, nakaraniwang gumagastos ng hindi hihigit sa 10 gintong barya sa isang buwan, milyon-milyong gintong barya ay isang astronomical figure na hindi nila maisip. Hindi nila akalain na balang araw ay magiging ganoon kay Aman ang kanilang anak. Xiaotian, saan ka nakakuha ng napakaraming pera? Hindi maiwasang magtanong ni Yang Chao. Alam na nila na si Yang Xiaotian ang master ng Sword Hall, at alam din nila na si Yang Xiaotian ang nanalo sa unang pwesto sa pharmacist competition at isang pharmacist, ngunit kahit na siya ay isang pharmacist, hindi siya maaaring maging mayaman. Ngumiti si Yang Xiaotian at sinabi, ang pera na ito ay galing sa aking gamot. Bago muling nagtanong si Yang Chao, kumuha si Yang Xiaotian ng 2 top-grade na 4 Elephant Spirit Pills at sinabing, Ama, Ina, lulunukin mo ang 4 Elephant Spirit Pills para magsanay sa hinaharap. Top-grade 4 Elephant Spirit Pills. Natigilan sina Yang Chao at Huang Ying. Tumingin ang dalawa kay Yang Xiaotian, at pagkatapos ay tumingin sa top-grade 4 Elephant Spirit Pill sa kamay ni Yang Xiaotian. Maaari kaya itong top-grade na 4 Elephant Spirit Pill na ito? Nagawa ko na. Tumanggo si Yang Xiaotian at ngumiti. Alam niya ang iniisip ng kanyang mga magulang. Ang isipan ni Yang Chao at Huang Ying ay umuugong. Sa mahabang panahon, nasa panaginip pa rin sila. Talagang hindi nila maiugnay ang kanilang anak na naglalaro pa rin sa Yangjazuang ilang buwan na ang nakararaan kay Yang Xiaotian na pinipino ang top-grade na 4 Elephant Spirit Pill sa harap nila. Hindi nagulat si Yang Xiaotian sa reaksyon ng kanyang mga magulang. Alam din niyang kailangan pa ng kanyang mga magulang ng panahon para matuno ang lahat ng nasa harapan nila. Gayunpaman, sa pagkakataong ito sa Medicine Pool, nalagpasan niya ang Martial King. Ngayon, dapat na niyang pinuhin ang isang top-grade na Treasure Pill. Sa gabi, nagsimulang magsanay si Yang Xiaotian ng mga supernatural na kapangyarihan. Ngayon, nakapasok na siya sa Martial King Realm, at ang kanyang tunay na chi ay naging asensya, at nagagawa na niya ang mga supernatural na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng mga supernatural na kapangyarihan ay malayo sa maihahambing sa likas na martial arts. Gayunpaman, ang mga supernatural na kapangyarihan ay mayroon ding mga pagkakaiba sa lakas. Mayroong maliit na supernatural na kapangyarihan, dakilang supernatural na kapangyarihan, at pinakamataas na supernatural na kapangyarihan. Ang maliliit na supernatural na kapangyarihan ang pinakamahina, at ang pinakamataas na supernatural na kapangyarihan ang pinakamalakas. Gayunpaman, ang pinakamataas na supernatural na kapangyarihan ay ang pinakamahirap na isagawa. Ang ilang mga tao ay madalas na nagsasanay ng husto sa loob ng ilang taon at nahihirapan pa ring pumasok sa larangan ng maliit na tagumpay. May mga malalakas na martial kings na gumugugol ng kanilang buong buhay at hindi maaaring magsagawa ng isang kataas-taasang supernatural na kapangyarihan sa pagiging perpekto, pabayaan mag-isa na maabot ang tugatog. Kabilang sa mga mahiwagang kapangyarihang iniwan ni Cao Shan, mayroong 11 pinakamataas na kapangyarihang mahika. Nagpasya si Yang Xiaotian na magsanay muna ng isang pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan na tinatawag na Wan Xiang Sword Shi. Walang ibang dahilan, pinakagusto niya ang espadahan. At sa 11 pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan, ang Wan Xiang Sword Chi na ito ay masasabing pinakamalakas. Kapag ang Wan Xiang Sword Chi ay isinasagawa hanggang sa tuktok, maaari nitong baguhin ang mundo at magkaroon ng hindi mahuhulaan na kapangyarihan. Binasa ni Yang Xiaotian ang Wan Xiang Sword Chi mula simula hanggang wakas, at basahin ito ng mabuti. Matapos basahin ito, kabisado na ni Yang Xiaotian ang lahat ng nilalaman. Ang mahiwagang kapangyarihan ay mas mahiwaga at mas mahirap unawain kaysa sa likas na martial arts, pabayaan ang pinakamataas na kapangyarihang mahiwagang tulad ng Wan Xiang Sword Chi. Gayunpaman, matapos itong basahin ng mabuti ni Yang Xiaotian, wala siyang nakitang hindi malinaw na bahagi. Muli niya itong binasa ng mabuti at saka nagsimulang mag-practice. Hindi nagtagal, nagniningning ang enerhiya ng espada sa bakuran. Si Yang Xiaotian ay nahuhulog sa kaharian ng espada ng Wan Xiang Sword Chi. Sa taas-baba ng Sword Chi, mayroong libu-libong hayop na tumatakbo, libu-libong bundok, at libu-libong ilog. Kung paanong si Yang Xiaotian ay nagsasanay ng pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan ng Wan Xiang Sword Chi, sina Yang Chao at Huang Ying ay nakahiga sa kama sa silid, pinag-uusapan ang kanilang mga anak, at ang mga paghihirap, kaligayahan at pagpapala ng mga taong ito.
Sa pagsasalita tungkol sa mga paghihirap noon, biglang namula at nabasa ang mga mata ni Huang Ying. Brother Chow, sa tingin mo ba nailigtas ko ang One World sa huling buhay ko? Kung hindi, napakaswerte niya na magkaroon ng isang mabuting anak sa buhay na ito. Napabuntong hininga din si Yang Chao, oo, iniligtas mo ang One World sa huling buhay mo, at iniligtas ko ang Milky Way sa huling buhay ko. Natigilan si Huang Ying at biglang humagalpak ng tawa. Sabay tawa ng dalawa. Sa mga sumunod na araw, si Yang Xiaotian ay nagsanay ng One Siyang Sword Shi, ang 100 Sword Technique at ang Tungtian Sword Technique bilang karagdagan sa pagsasanay ng Beginning Dragon Ju. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, isang hitsura. Ang 100 Swordsmanship ay talagang lumampas sa saklaw ng likas na martial arts. Kapag ang daang espada ay pinaputok ng sabay-sabay, hindi ito mababa sa pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan tulad ng 10,000 Face Sword Shi. Kung tungkol sa Tungtian Swordmanship, isa ito sa 10 mahusay na swordmanship sa mundo ng martial arts, hindi banggitin. Bilang karagdagan sa paglilinang, ginugugol ni Yang Xiaotian ang natitirang oras niya kasama ang kanyang pamilya, kung minsan ay nagtuturo sa kanyang pamilya sa paglilinang, at kung minsan ay sinasamahan ang kanyang pamilya na bisitahin ang Divine Sword City. Sa tuwing bibisita siya sa Divine Sword City, hinihila ni Yang Linger si Yang Xiaotian sa tindahan ng merienda. Pagkalipas ng ilang araw, binibilang ni Yang Linger ang lahat ng mga tindahan ng merienda sa Divine Sword City na may pinakamagagandang candy at ang mga hindi masarap sa lasa. Sa araw na ito, ang araw ay makinang. Nang si Yang Xiaotian ay nagtuturo sa kanyang mga magulang sa paglilinang, biglang, dalawang nakakatakot na panggigipit ang bumalot sa buong Divine Sword City. Tama, ang buong Divine Sword City. Naramdaman ng dalawang nakakatakot na pamimilit na ito, lahat ng malalakas na lalaki sa Shenzhen City ay nagbago ng kanilang mga mukha. Lin Yongman, ang Shenzhen Academy, o Pangzigang, ang pangunahing pamahalaan ng lungsod, lahat sila ay pinanood ang dalawang mapagmataas na figure ng dalawang proud figure sa itaas ng Shenzhen City. Nakita na nilang lahat ang Supreme Emperor ng Heavenly Kingdom, ngunit kahit ang Supreme Emperor ay hindi masyadong nakakatakot. Ang dalawang taong ito. Sa oras na ito, ang dalawang figurang nakatayo sa hangin ay biglang kumurap at pumunta sa mansyon ni Yang Xiaotian. Nang dumating ang dalawa sa mansyon ni Yang Xiaotian, biglang nawala ang pressure sa Sword City ng Shenzhen City. Ang darating na tao ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang nasa edad 40 pa lang at isang binata na mukhang mayabang. Ang mga nasa katanghaliang gulang ay nagpunas ng kanilang mga mata, ang kanilang mga mata ay nahulog kay Yang Linger. Ang kanyang mga mata ay nagulat, at sila ay tumawa, ikaw ba si Yang Linger? Hindi nagsalita si Yang Linger at umiwas kay Yang Xiaotian. Nang makilala ko ang mga nasa katanghaliang gulang, tumawa ako, huwag kang matakot sa batang babae. Ako ang Super Zhongmen Folong Janzong Jiewo ng Shenlong Empire. Ito ang asol na damit ng aking alagad. Hindi kami mali siya. Pumunta kami dito, pero gusto mo lang sumama sa aming Folong Janzong. Sumama ka sa amin. Folong Janzong. Nang marinig ang pagpapakilala sa sarili ng kabilang partido, lumubog si Yang Xiaotian. Sa mga araw na ito, natutunan niya ng detalyado ang pangunahing superpower ng Shenlong Empire. Ang Fulong Janzong at Zenlong Shenzong ay isa sa nangungunang 10 super sect ng Shenlong Empire. Matapos pakinggan ang mga salita ni Jiewo, si Yang Linger ay nagtago sa likod ni Yang Xiaotian ng mas mahigpit, hawak si Yang Xiaotian ng mahigpit at umiiling. Nakita ito ng mga disipulo ni Jiewo, at sinabi, Guro, ano ang sasabihin sa kanya, ibabalik na lang namin siya sa Janzong. Pagkatapos noon, gusto niyang puwersahang kunin si Yang Linger. Sa sandaling ito, biglang, isang panunuya ang tumunog, Fulong Janzong, ang mga babae ay ayaw sumama sa iyo, gusto mo pa ring pilitin. Kailan hindi magiging iba si Fulong Janzong sa magnanakaw? Ang tunog ay biglang. Nakita ito ng lahat, at nakakita ako ng ilang figures sa hangin, at pumunta sa mansyon ni Yang Xiaotian sa isang kisap mata. Nakita ni Jiewo ni Folong Janzong ang paparating na tao, malungkot ang kanyang mukha. Ang darating na tao ay ang mga master ng pagkamatay ni Fulong Janzong sa tapat ng totoong dragon na si Shenzong. Ang matandang veterano na may pilak na buhok ay si Zhang Haolin, ang ninuno ni Zenlong Shenzong. Ang pilak na buhok ni Zhang Haolin ay lumipad, ang kanyang mukha ay kulay rosas, hindi pinapansin si Jiewo at ang kanyang mga alagad na asol na damit, ang kanyang mga mata ay nahulog kay Yang Linger, at ang kanyang ngiti ay mabait, ikaw ang maliit na babae ni Yang Linger, ito ay talagang matalino at cute.
Tumatawa, ako ang ninuno ni Zhenlong Shenzong Zhang Haolin. Muli siyang tumawa, kaming Zhenlong Shenzong ay maraming masasarap na pagkain, at marami kayong kalaro at kasing edad. Malinaw, bago dumating si Zhang Haolin, gumawa siya ng ilang pagsisiyasat tungkol kay Yang Linger at alam niyang mahilig kumain ng masarap si Yang Linger. Oo nga, ang mga salita ni Zhang Haolin ay nagpakilos kay Yang Linger ng kaunti. Gayunpaman, umiling siya at sinabing, ayokong pumunta sa totoong dragon na si Shenzong. Sinusundan ko lang ang kapatid ko para magsanay. Gusto kong makasama ang aking ama at ina. Natawa si Zhang Haolin nang marinig ang kanyang mga salita, kailangan mong magsanay kasama ang iyong kapatid. Ang iyong kapatid ay ang ika-11 na antas ng martial arts. Bagamat mahusay din ang kanyang talento, hindi kanya kayang turuan. Makapangyarihan. Narinig ni Yang Linger na sinabi ng kabilang partido na ang tunay na dragon na si Shenzong ay mas matalino kaysa sa kanyang kapatid. Hindi siya masaya. Pinahit niya ang kanyang mukha at tumigil sa pagtingin kay Zhang Haolin. Nang makita ni Zhang Haolin ang cute na hitsura ni Yang Linger, natawa siya at natawa kay Yang Chao at sinabi ni Huang Ying, dalawa ang mga magulang ni Linger. Ang mga talento ng Linger ay hindi kasiya siya sa loob ng libu-libong taon. Sa gayong mga talento, dapat ka ring umasa na maaari niyang sambahin si Master. Kaming si Zhenlong Shenzong ay isa sa pinakamalakas na monghe ng Shenlong Empire. Kung makakasama ni Linger ang ating tunay na dragon na si Shenzong, ang ating tunay na dragon na si Shenzong ay hindi may iwasang linangin siya. Siya ay sumali sa ating tunay na dragon na si Shenzong, at ito ay hindi may iwasang maging pinakamalakas sa hinaharap. Sina Yang Chao at Huang Ying ay tahimik. Sa katunayan, sa mga araw na ito, naisip din ng dalawa ang problemang ito. Alam ko rin na kung makakasama si Yang Linger sa mga super sect tulad ng Zhenlong Shenzong, hindi ito makakasama sa paglaki ni Yang Linger. Sa pagkakataong ito, muling umalangaw-ngaw ang isang malakas na tawa. Narito ang lahat ng napakabilis. Dumating tayo sa dinastiyang Qing at darating sa isang hakbang mamaya. Nasira ang hangin nang makita ang ilang figure. Sa dinastiyang Qing, ang Shenzong ng dinastiyang Qing, tulad ng Zhenlong Shenzong, at Fusong, ay isa sa nangungunang 10 super sect ng Shenlong Empire. Ang darating na tao ay si Chen Hansong, ang ninuno ng dinastiyang Qing, at ang nakatatanda. Si Chen Hansong ay may malaking wine gourd sa kanyang baywang, ang kanyang buhok ay magulo, at siya ay parang walang harang na gilid. Ngunit maging ito ay Zhang Haolin o Jiewo, hindi niya manggahas na maliitin si Chen Hansong. Pagkarating ni Chen Hansong, hindi siya kumusta kay Zhang Haolin. Sinabi ni Jiewo kay Yang Linger, munting babae, hello. Pagkatapos ay kinuha niya ang lung sa kanyang baywang at humigup bago siya tumawa at tinanong si Yang Linger, kami ito ay mula sa Qingshu Shenzong, gusto mo bang uminom? Sa likod ng Qingshu Shenzong ay masyadong matanda at kinuha ng matanda ang itim na linya. Pinapainom mo ang isang batang babae, at nakakatakot ito sa iba. Si Chen Hansong ay tumawa ng walang pag-iingat, ako ang alak na ito, ngunit ito ay natimpla na may pinakamababang bulaklak at prutas sa Wugwo Mountain, at maraming mga bihirang panggamot na materyales ang idinagdag. Pagkatapos uminom, maaari itong pahabain ng buhay. Ang pagiging puting buhok ay naging itim. Pwede maging lalaki. Pinagmasdan ni elders ng Qing Dynasty ang puting buhok ni Chen Hansong, at may mga itim na linya sa kanyang noo. Gayunpaman, si Chen Hansong ay kamukha ni Yang Linger. Tumawa si Yang Linger. Nang makita ni Chen Hansong na tumawa si Yang Linger, sinabi niya, ang batang babae ay tumawa. Ang maliit na babae, bumalik ka sa akin upang i-clear ang mga virtual na Diyos. Narinig ito ni Jiewo, Zhang Haolin at iba pa, at nagbago ang kanyang mukha. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nangako ang Qingshu Shenzong na tatanggapin si Yang Linger para tanggapin itong Yang Linger. Ang mga mata ni Yang Linger ay maliksi at sinabing, gusto mong sumama ako sa iyong mga ninuno, maliban kung papayagan mo ang aking kapatid na sumama sa iyong mga ninuno, gusto kong magsanay kasama ang aking kapatid. Nang marinig ito ng lahat, ang kanyang mga mata ay nahulog kay Yang Xiaotian, nakasimangot. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Ang talento ni Yang Xiaotian, inimbestigahan din nila ito. Ang kambal na 11 level na martial arts, ang talento ay mahusay, ngunit kung ikukumpara kay Yang Linger, ito ay mas malala. Ang double level na martial arts soul ay hindi sulit sa nangungunang 10 super zongmen ng mga Shenlong Empire na ito. Sa oras na ito, ang mga asol na damit sa likod ni Jiewo ay tumawa, gusto mo bang tanggapin namin ang iyong kapatid?
Mabuti para sa talento ng iyong kapatid na labanan ang Empress Kingdom, ngunit para sa aming nangungunang 10 Super Zangmen, maaari lamang itong ituring na karaniwan. Sa pagsasalita nito, ang kanyang buong katawan ay umaalon, at nang makita niya sa kanyang likuran, isang ulo ng dragon, shell ng pagong, higanteng claws martial arts ang lumabas, at lahat ng tao sa Shenzhen City ay nakakaramdam ng kamanghamanghang. Sa ilalim, ang bruha ay lumulubog sa likod ni Yang Xiaotian. Long Sheng Jiuzi, ang hegemonya ay isa sa 9 na anak na lalaki. Sumulyap si Blo kay Wu Qi, at buong pagmamalaking sinabi, oo, nangingibabaw, isa sa mga nangungunang martial arts soul sa ika-13 antas. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yang Xiaotian, ang iyong kambal na pang-11 martial arts soul ay ang una sa iyong God Sword College. Ngunit kung ikukumpara sa aking pangangibabaw, maaari lamang itong ituring na ordinaryo. Sa pagsasalita nito, ibinuko niya ang kanyang palad, at isang bola ng kakaibang asul na apoy ang lumitaw sa kanyang palad. Asul na Lotus Fire. Nagulat si Wu Qi. Oo, Blue Lotus Fire. Ipinagmamalaki ni Lan Yi, ang nangungunang 10 sunog sa listahan ng mga sunog. Sinabi niya kay Yang Xiaotian, alam kong may mahusay kang talento sa pagpino ng gamot, ngunit kung wala ang nangungunang 10 apoy, hindi mo kailanman mapipino ang mga top grade na elixir sa iyong buhay. Ang isang parmasyutiko na hindi makapagpino ng mga top grade na elixir ay maaari lamang ituring na ordinaryo sa ating Fulong Sword Sect. Sinulyapan ni Yang Xiaotian ang Blue Lotus Fire ng kabilang partido, ang kanyang mukha ay normal, talaga. Bagamat ang Blue Lotus Fire ay isa sa nangungunang 10 apoy sa listahan ng mga apoy, nagkataon na ito ay nasa ika-10, at nasa likod pa rin ng kanyang 9 Phoenix Golden Flame. So, sorry? Kung gusto mong sumali sa top 10 super sects namin, makakapasa ka lang sa apprentice recruitment examination na ginaganap kada 10 taon. Tumingin si Lan Yi kay Yang Xiaotian, kahit na level 14 martial spirit ang kapatid mo, hindi kami makakagawa ng exception para sa iyo. Kahit na marami sa ating mga ninuno at inapo ang gustong sumali sa ating nangungunang 10 super sect, kailangan din nilang makapasa sa apprentice recruitment examination na ginaganap kada 10 taon. Nakita ni Yang Linger ang mapagmataas na tingin ng kabilang partido at magsasalita na sana, ngunit sinabi ni Yang Xiaotian, huwag kang mag-alala, kung gusto kong pumasok sa anumang super sect, gagawin ko ito sa pamamagitan ng sarili kong pagsisikap at hindi ako aasa sa sinuman. Hindi ko kailangang umasa sa sinuman. Pero hindi ko pa rin gusto ang Fulong Sword Sect mo. Ikaw Fashong, hindi ko tinitingnan. Ang mga salita ni Yang Xiaotian ay nagpatigil sa lahat sa eksena. Kaagad, ang mukhang asul na mukha ay kabalintunaan, at ang pang-11 antas ng martial arts soul sa lugar ay naglakas loob na sabihin na minamaliit nila sila. Magsasalita pa sana siya, umiling si Jiewo at sinabing, huwag mong ikumpara ito, isang munting langgam na hindi alam ang taas ng langit. Sa kanyang mga mata, alam ng isang 8 taong gulang na bata kung ano ang ibig sabihin ni Fu Longzang. Si Yang Xiaotian ay isang pulaka lamang ng isang maliit na kolehiyo ng God Sword. Umubo at tinawanan ni Zhang Haolin si Yang Xiaotian, munting lalaki, medyo buto, na gustong pasukin ng mga Super Zangmen, at sa pamamagitan ng sarili naming pagsisikap, ngunit ang aming nangungunang 10 Super Zangmen ay hindi kasing daling makapasok gaya ng inaasahan. Tumanggi si Yang Linger na kumbansihin, ang aking kapatid ay napakalakas, mas mahusay kaysa sa akin. Narinig ng lahat ang mga salita at ngumiti. Tumawa si Zhang Haolin, gisingin ng iyong kapatid ang martial arts 1 taon nang mas maaga kaysa sa iyo, at ngayon ay mas mahusay ito kaysa sa iyo. Kapag sumali ka sa aming Super Zangmen Cultivation, maaari mong maabyutan ang iyong kapatid sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay malampasan ang iyong kapatid. Maaari kang maging isang banal na Diyos sa hinaharap, ngunit ang iyong kapatid ay maaaring hindi. Naghihintay si Yang Linger na sabihin, umiling si Yang Xiaotian sa kanyang kapatid, at pagkatapos ay humanitarian tulad ni Zhang Haolin, Jiewu, Chen Hansong at iba pa, pinapayagan ninyong lahat ang aking kapatid na sumama sa inyong mga ninuno, ngunit ang aking kapatid na babae ay may isang tao lamang. So, hayaan mo si ate pumili, paano? Nagkatinginan sina Zhang Haolin, Jiewu, Chen Hansong, at sa wakas ay tumango. Kuya, ayoko pumunta. Umiyak si Yang Linger kay Yang Xiaotian. Ito ay mukhang nagpapaalala sa maraming mga bata na pumunta sa kindergarten sa unang pagkakataon. Sa hinaharap, tiyak na papasok ka sa tarangkahan ng Buddhist. Pinunasan ni Yang Xiaotian ang mga luha sa mukha ng batang babae, hindi ko masusundan ang aking kapatid, ama at ina habang buhay. Then said, in the future, pupuntahan ka ng kapatid ko, okay?
Sa oras na iyon, magdadala ang kapatid ko ng maraming masarap na candy para makita ka. Sa ilalim ng pait ni Yang Xiaotian, sa wakas ay tumango si Yang Linger. Kung ganoon, sinong Zhangmen ang gusto mong samahan? Tanong ni Yang Xiaotian. Tumingin si Yang Linger kina Jiwo, Zhang Haolin, at Chen Hansong. Sa huli, ang kanyang mga mata ay nahulog kay Zhang Haolin at Chen Hansong. Nang makita ito ni Zhang Haolin, tumawa siya, "Girl Linger, kung makakasama ka sa aming tunay na dragon na si Shenzong, anong candy ang gusto mong kainin, mabibili namin ito para sa iyo." Talaga. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Linger. Oo naman. Tumango si Zhang Haolin, pangako. Okay, sasama ako kay Zhenlong Shenzong. Sabi ni Yang Linger. Nang marinig ito ni Chen Hansong, hindi niya maiwasang makita na si Yang Linger ay mas hilig sa Shenzong ni Qing Shi. Hindi niya inaasahan na sa huli, binago ni Yang Linger ang kanyang pinili. Nababalisa siya sa kanyang puso. Kung alam niya na ang candy ay mas nakatutokso kay Yang Linger, maaaring siya ay isang pangakong candy ngayon lang. Si Zhang Haolin at iba pang tunay na dragon at iba pang mga master ay nakinig kay Yang Linger na gustong sumama kay Zhenlong Shenzong. Good. Tumawa si Zhang Haolin, "Girl Linger, sumali ka sa aming tunay na dragon na si Shenzong, hindi namin may iwasang gawin ang lahat ng aming makakaya upang linangin ka." Nagtawanan ang lahat ng mga master ng Zhenlong Shenzong. Nakita ni Yang Xiaotian na pinili ng kanyang kapatid na sumama kay Zhenlong Shenzong, at medyo nagulat ito. Noong una, naisip niya na pipiliin ng kanyang kapatid na babae si Qingshu Shenzong. Pagkatapos ng aksidente, gumaan ang loob ni Yang Xiaotian, at ang kanyang kapatid na babae ay sumali sa Zhenlong Shenzong. Makakasama rin siya sa Zhenlong Shenzong sa hinaharap. Sa oras na iyon, siya ay mag-aalaga sa isa't isa sa parehong gate ng kanyang kapatid na babae. Pinili ng Jiu Zuan Yang Linger ni Fulong Janzong si Zhenlong Shenzong, ang kanyang mukha ay pangit, malamig na bamulong, kinuha ang asul na damit ng kanyang alagad upang humiwalay, at nawala sa kalangitan sa isang kisap mata. Bago umalis ang asul na damit, sinulyapan ko sina Yang Xiaotian at Yang Linger. Sa huli, umalis din si Chen Hansong kasama ang mga masters ng Qingshu Shenzong. Tanging si Zhang Haolin at iba pa ang naiwan. Sa orihinal, ayon sa kahulugan ng Yang Xiaotian, nais ni Yang Linger na manatili pa ng ilang araw bago umalis, ngunit naramdaman ni Zhang Haolin na maraming panaginip sa gabi at nais niyang ibalik si Yang Linger sa Zhenlong Shenzong sa lalong madaling panahon. Sa wakas, sa hapon, si Zhang Haolin at ang master ng Zhenlong Shenzong ay umalis sa Yang Linger. Nang umalis, umiyak si Yang Linger kaya siya ay umiiyak. "Girl, pagdating mo sa Zhenlong Shenzong, kailangan mong magsikap." Sinabi ni Yang Xiaotian kay Yang Linger, sa hinaharap, "Pupuntahan ka muli ng aking kapatid." Muling tumango si Yang Linger, "Kapatid, magiging masunurin ako, magsisikap ako, magiging malakas ako sa hinaharap, at pagkatapos ay protektahan ka at ang aking ama at ina." Ngumiti si Yang Xiaotian, "Okay, sa hinaharap, paprotektahan mo ang kapatid ko." Tinawanan ni Zhang Haolin si Yang Linger, "Huwag kang mag-alala, sumali ka sa aming tunay na dragon na si Shenzong, at sa lalong madaling panahon maging mas malakas kaysa sa iyong kapatid. Sa oras na iyon, maaari mong protektahan ang iyong kapatid." Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Nagpaalam si Yang Linger kina Yang Chao at Huang Ying. Sa huli, sinundan ni Yang Linger ang mga master nina Zhang Haolin at Zhenlong Shenzong. Nang umalis siya, bukas palad din si Zhang Haolin. Binigyan niya sina Yang Chao, Huang Ying, 100 tao sa tuktok ng tuktok, at 20 na tatanging 4 na elepante. Pinanood ni Yang Xiaotian ang 20 na tatanging elepante na si Lingdan at umiling. Para sa 24 na natatanging elepante na si Lingdan, para sa kaharian ng Shanghai, ito ay isang napakataas na sanggol, ngunit para kay Zhenlong Shenzong, si Zhang Haolin ay napakakuripot. "Ang kapatid ko ay sumali sa Zhenlong Shenzong, hindi ko alam kung ito ay mabuti o masama. Zhenlong Shenzong, sana ay gawin mo ang iyong makakaya upang linangin ang aking kapatid na babae." Pinagmasdan ni Yang Xiaotian si Zhang Haolin palayo sa direksyon at bangulong, "Kung hahayaan mong maagrabyado ang kapatid ko sa Zhenlong Shenzong, tiyak na sasalubungin ko ang pagpupulong." Pukawin ni Zhenlong Shenzong ang kalangitan. Isang nakakagulat na enerhiya ng espada ang tumaas mula kay Yang Xiaotian. Ang lakas ng espada ay hindi sumusuko at umaasa sa sarili. Si Wu Qi, na nakatayo sa likod ni Yang Xiaotian, ay naramdaman ang walang humpay na sword energy kay Yang Xiaotian at sinabing, "Huwag kang mag-alala, young master.
Kung hahayaan ng True Dragon Sect si Miss Linger na magdusa ng inhustisya, ako, si Wu Chi, ay sasamahan ka upang baligtarin ang True Dragon Sect. Kasabay nito, naawa siya sa Fulong Sword Sect at sa Qingshu Sect. Nakakalungkot lang na ang mga super sect na ito ay bulag at hindi alam ang ginto at jade. Ang balita na si Yang Linger ay kinuha ng napakalakas ng True Dragon Sect sa lalong madaling panahon ay kumalat sa buong Shenhai Kingdom. Lahat ng puwersa sa kaharian ng Shenhai ay namangha, naiinggit, at nagseselos. Sa Yang Jiazhuang, si Yang Ming ay nagsasanay ng espada. Biglang pumasok ang mga bantay ng Yang Jiazhuang at iniulat sa kanya na si Yang Linger ay kinuha ng napakalakas ng True Dragon Sect. Nanatili roon si Yang Ming at hindi man lang napansin na ang kanyang espada ay nahulog sa lupa. Ang kanyang munting apo, na hindi pa niya nagustuhan noon, ay talagang sumali sa True Dragon Sect. Ang True Dragon Sect ay isang higanti kahit sa buong Kangshen Continent. Tiyak na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pagsali sa True Dragon Sect. Mali ba ako? Tulala na sabi ni Yang Ming sa sarili. Naglakad siya papasok sa silid na manhid, at ang buong tao ay mukhang mas matanda. Sa oras na ito, pumasok si Yang Hai mula sa labas ng bakuran. Lumapit siya kay Yang Ming at nag-alinlangan, "Pare, paano natin hayaan ang pangalawang kapatid ko at ang kanyang pamilya na bumalik upang mabuhay?" Tumingin si Yang Ming kay Yang Hai, at biglang umiyak at tumawa, na parang baliw, "Hayaan ang iyong pangalawang kapatid na lalaki at ang kanyang pamilya na bumalik upang mabuhay." Natakot si Yang Hai sa nakakalokong tingin ng kanyang ama, "Ama, okay ka lang ba?" Tila hindi narinig ni Yang Ming ang sinabi ni Yang Hai. Tumatawa at umiiyak pa rin, "Hayaan ang iyong pangalawang kapatid na bumalik upang mabuhay." Pagkatapos ay hindi niya pinansin si Yang Hai at dirdiretsong bumalik sa silid. "Hayaan mong bumalik ang iyong pangalawang kapatid upang mabuhay." Sa silid, paulit-ulit na inuulit ni Yang Ming. Tiningnan ni Yang Hai ang kanyang baliw na ama na may halong damdamin. Iniisip si Yang Linger, tumangala si Yang Hai sa langit, True Dragon Divine Sect. Matapos maalis si Yang Linger, bumalik si Yang Xiaotian sa kanyang nakagawiyang kalagayan, ngunit mas nagpractice si Yang Xiaotian kaysa dati, halos araw at gabi nang hindi umaalis ng bahay para magsanay. Nagsasanay ng Tungtian Sword Technique, nagsasanay ng Wansiyang Sword Shi, nagsasanay ng Shilongju. Nagsasanay ng Wansiyang Sword Shi, pumasok si Yang Xiaotian sa entry level nang magsanay siya ng Wansiyang Sword Shi sa unang pagkakataon. Pagkatapos ng isang araw, naabot na niya ang maliit na antas ng tagumpay. Pagkaraan ng ilang araw, halos hindi niya nalampasan ang malaking tagumpay. Matapos linangin ang Wansiyang Sword Shi sa pagiging perpekto, tumigil si Yang Xiaotian. Bagamat gusto rin niyang linangin ang Wansiyang Sword Shi sa pagiging perpekto sa isang pagkakataon, alam din niya na aabutin ng higit sa 10 araw o kalahating buwan upang malinang ang pinakamataas na kapangyarihang mahiwagang tulad ng Wansiyang Sword Shi hanggang sa perpekto. Isang araw, si Yang Xiaotian ay nakatayo sa bakuran, na may isang tumpok ng mga halamang gamot sa harap niya, higit sa 100 uri. Bagamat higit sa lahat ay nilinang niya ang swordsmanship sa mga araw na ito, tinitingnan niya ang mga recipe ng treasure peel. Pagkatapos ng ilang araw ng paghahanda, nagpasya siyang simulan ang pagpino ng mga treasure peel ngayon. Mayroong 7 uri ng treasure peel na nagpapabuti sa tunay na diwa. Gusto niyang pinuhin ang pinakamahirap na 9 Yang Wansho Peel. Ang 9 Yang Wansho Peel ay may pinakamahusay na epekto sa lahat ng treasure peel na nagpapahusay sa tunay na essence. Bigla niyang kinurot ang kanyang mga daliri, at 2 uri ng halamang gamot ang lumipad mula sa lupa. Pagkatapos, pinitik ni Yang Xiaotian ang kanyang mga daliri, at 2 apoy ng langit at lupa ang lumipad. Ayon sa pagkakasunod ay pinaghalo ang 2 uri ng mga halamang gamot at lumilipad paitaas. Sa bawat pag-ikot niya, medyo natutunaw ang 2 halamang gamot. Nang umikot ito ng 10 beses, ang 2 materyales na panggamot ay ganap na natunaw, at ang 2 apoy ng langit at lupa ay naglaho rin. Napakaganda ng gayong perpekto at tumpak na paraan ng pagkontrol. Maraming mga maalamat na parmasyutiko ng imperial na bansa ang nag-aral ng pagpino ng gamot sa loob ng 100 taon, ngunit hindi nila makakamit ang gayong perpektong kontrol. Ang 2 tinunaw na materyales na panggamot ay naging likido at tumulo sa kaldero ng gamot. Pagkatapos, muling pinitik ni Yang Xiaotian ang kanyang daliri, at lumipad pataas ang 3 gamot. Sa pagkakataong ito, hindi niya nakontrol ang 3 apoy ng langit at lupa, ngunit kinokontrol niya ang 6 na apoy ng langit at lupa upang buhol-buhol ang 3 materyales na panggamot. Bawat 2 apoy ng langit at lupa ay sumunog sa isang materyal na panggamot.
Dahil nasunog ito ng dalawang apoy ng langit at lupa, mas mabilis na natunaw ang mga gamot kaysa dati. Hindi nagtagal, natunaw sa likido ang tatlong materyales na panggamot at tumulo sa kaldero ng gamot. Ang dahilan kung bakit mahirap pinuhin ang 9-yang longevity pill ay dahil sa higit sa 100 materyales na panggamot, minsan 2 materyales na panggamot ang kailangang ganap na matunaw ng sabay at pagkatapos ay ihalo. Minsan 3 panggamot na materyales ang kailangang tunawin ng sabay. Kung hindi sila matunaw ng sabay, mahirap gumawa ng tableta. Sa pagtatapos ng pagpino, ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagtunaw ng higit sa 100 mga panggamot na materyales sa parehong oras. Gayunpaman, ito ay isang piraso pa rin ng cake para kay Yang Xiaotian. Ginawa niya ang apoy ng langit at lupa sa isang mapa ng apoy. Sa ilalim ng takip ng mapa ng apoy, higit sa 100 mga panggamot na materyales ang agad na sinunog sa likido, at pagkatapos ay pinagsama sa iba pang mga panggamot na materyales. Nang makitang ang lahat ng mga panggamot na materyales ay ganap na pinagsama-sama, ikinaway ni Yang Xiaotian ang kanyang palad, at ang 9 Phoenix Golden Flame ay lumipad palabas. Ang 9 Phoenix Golden Flame ay kumalat ang mga pakpak nito at pumutok. Sa tuwing ito ay kumakaway, 9 na gintong apoy ang sumusugod sa kaldero ng gamot. Sa kaldero ng gamot, ang likidong gamot na gawa sa higit sa 100 mga materyales na panggamot ay nagsimulang patuloy na mag-condense. Sa kaldero ng gamot, lalong tumitindi ang kinang. Matapos kumalat ang 9 Phoenix Golden Flame ng 9 na beses, bigla itong tumigil. Sa kaldero ng gamot, biglang huminto ang medicinal gas na kanina lang umuusok. Matapos ang halos ilang paghinga, biglang nagliwanag ang kaldero ng gamot, na nagpapaliwanag sa buong bakuran. Ang buong bakuran ay napuno ng halimuyak ng elixir. Kahit na maamoy lang ito ni Yang Xiaotian, masasabik na siya. Nakahinga si Yang Xiaotian ng medicinal gas, at nakaramdam ng tamis sa kanyang mga ngipin, at ang kanyang 5 panloob na organo at 6 na bituka ay comfortable lahat. Isa lang itong hininga ng medicinal gas, at may epekto ito. Maaari mong isipin ang kapangyarihan ng elixir mismo. Sa oras na ito, dahan-daang lumipad mula sa kaldero ng gamot ang isang tableta na kasing laki ng longgan. Puno ng liwanag ang tabletang ito, at sa di kalayuan, tila 9 na apoy ang umaagos sa tableta. Maliwanag ang buong bakuran. Sina Wu Qi, Liao Quan, Zhang Jingrong, Luo Qing, at Ali at iba pa ay naakit ng 9 na apoy. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar, tingnan mo. Ang pinakamahusay na 9-yang longevity pill. Nagulat si Wu Qi nang makita niya ang tabletang ito, at napabulalas. Ang pinakamahusay na 9-yang longevity pill. Nagulat silang lahat sina Liao Kun, Zhang Jingrong, Luo Qing at iba pa. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang 9-yang longevity pill sa harap niya at ngumiti. Hindi ko inaasahan na sa unang pagkakataon na pinino ko ang 9-yang longevity pill, nagtagumpay ako na gawin itong top-notch. Noong una, naisip niya na ang unang pagkakataon ay ang pinakamahusay lamang. Sa pagtingin sa nasa sabik na Wu Qi, biglang pinitik ni Yang Xiaotian ang kanyang daliri at ang 9-yang longevity pill ay lumipad patungo kay Wu Qi. "Old Wu, itong unang pinakamahusay na 9-yang longevity pill, hayaan mo muna itong inumin mo." Ininom ni Wu Qi ang 9-yang longevity pill at nagulat na sinabi, "Young Master, ibigay mo sa akin." Tumanggo si Yang Xiaotian, "Malubhang nasugatan ka at nabara ang iyong mga daluyan ng dugo. Kung iinuman mo ang tabletang ito, ang iyong mga lumang sugat ay maaaring gumaling at ang iyong mga daluyan ng dugo ay mawawalan ng harang." Dahil si Wu Qi ay malubhang nasugatan at ang kanyang mga daluyan ng dugo ay nabara, ang kanyang sigla ay nasira at maaari lamang siyang mabuhay ng 20 hanggang 30 taon. Kung kaya niyang lunukan ang pinakamahusay na 9-yang longevity pill, ang kanyang mga lumang sugat ay hindi lamang gagaling, kundi pati na rin ang haba ng kanyang buhay ay maaaring madagdagan. Nang marinig ito, labis na naantig si Wu Qi at yumuko ng malalim, "Maraming salamat, Young Master." Nakalunok na siya noon ng 9-yang longevity pill, ngunit ang ordinaryong 9-yang longevity pills ay hindi na gumaling sa dati niyang mga sugat. Tanging ang top grade 9-yang longevity pill ang gagawa. Gayunpaman, ilang dekada na niya itong hinahanap at hindi pa rin niya ito mahanap. "Salamat, Young Master." Si Liuan at ang iba pang 5 ay yumuko ng malalim kay Yang Xiaotian, na may pasasalamat sa kanilang mga mukha. Alam din nila na ilang dekada ng problemado ang kanilang Panginoon sa dati nitong pinsala. "Hindi na kailangang magpasalamat sa akin." Tinulungan ni Yang Xiaotian si Wu Qi na makatayo. Sa mga araw na ito, tinuturuan ni Wu Qi ang kanyang mga magulang na magsanay,
at sa kanyang bakanteng oras, nagsumikap din siyang pinuhin ang gamot para sa lahat, na masasabing dedikado. Habang pinipino niyang Xiaotian ang 9-yang longevity pill, si Hu Xing ay nagsasanay din ng baliw sa Divine Sword Academy. Ang balita na ang Tiandao Academy ay magre-recruit ng mga estudyante 6 na buwan ng maaga, at lahat ng mga mag-aaral mula sa mga kalapit na bansa ay nagsasanay ng baliw upang sumali sa Tiandao Academy. Naka-cross-legged si Hu Xing sa kama, ang kanyang buong katawan ay kumikislap sa liwanag ng bituin. Nagsasanay siya ng isang sinaunang kababalaghan, ang Star Art of All Aspects. Ang Star Art of All Aspects ay ang pagsasanay ng isang superpower ng isang sinaunang imperyo. Ang pamamaraan na ito ay nakuha sa pamamagitan ng pagkakataon at sinanay niya ito ng palihim. Nais niyang gumawa ng splash sa kompetisyong ito sa kolehiyo. Bigla, si Hu Xing, na ang katawan ay puno ng liwanag ng bituin, ay nagniningning ng maliwanag, at isang kamangha-manghang aura ang bumalot sa kanya. 4 na star core ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang liwanag ng bituin ni Hu Xing ay binawi, at dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang liwanag ng bituin ay kumislap sa kanyang mga mata. Sa wakas, naabot ko na ang ika-4 na antas ng Martial King. Puno ng kagalakan ang mukha ni Hu Xing. Dapat niyang manalo sa unang pwesto sa kompetisyon ng Shanghai National College na ito. Yang Xiaotian, maghintay hanggang makapasok ako sa Tiandao College, at dahan-dahan akong haharap sa iyo sa hinaharap. Lumabas si Hu Xing sa silid. Pagtingin sa sumisikat na araw, naramdaman niyang napakatalino nito. Sa nakaraang kompetisyon sa kolehiyo, hindi siya sigurado sa pagiging una sa Shanghai Country, ngunit ngayong nalampasan na niya ang ika-4 na antas ng Wuwang, dumobble ang kanyang kumpiyansa. Sa oras na ito, si Li Qi, isang estudyante mula sa panloob na patio ng Shenzhen College, ay pumasok at nagulat kay Hu Xing, "Brother Hu, malaking balita, may nagsabi na sasali rin si Yang Xiaotian sa Shanghai Country College Competition." Dahil sa kasalukuyang katayuan at prestihiyo ni Yang Xiaotian sa Shenzhen College, sinusundan pa rin ni Li Qi si Hu Xing, na talagang tapat. Iniligtas ni Hu Xing ang kanyang mga magulang. "Ano, sasali din si Yang Xiaotian? Sigurado ka?" Nagulat si Hu Xing nang marinig niya ito. "Oo, nag-inquire ako, at ang daming nagsasabi, parang totoo." Sabi ni Li Qi. Tumawa si Hu Xing, "Talagang tinutulungan ako ng Diyos. Yang Xiaotian, hindi ko inaasahan na sasali ka sa kompetisyong ito sa kolehiyo. Well, sa pagkakataong ito, tiyak na hindi kita pababayaan." Sa puntong ito, ang aura ng ika-4 na antas ng Wuwang ay tumawid. Naramdaman ni Li Qi ang kamangha-manghang aura kay Hu Xing at nagulat na sinabi, "Brother Hu, nalampasan mo na ang ika-4 na antas. Nagkataon lang akong nakalusot kagabi." Ngumiti si Hu Xing, at ang kanyang mga salita ay puno ng pagmamataas at pagmamalaki. Naikuyom ni Li Qi ang kanyang mga kamao at masayang ngumiti, "Binabati kita kay Brother Hu, nalampasan na ni Brother Hu ang ika-4 na antas. Sa pagkakataong ito ay tiyak na mananalo siya sa unang pwesto sa ating Shanghai Country." Mahinhin na ngumiti si Hu Xing, wala pang resulta, masyadong maaga para sabihin. Pagkatapos ay ngumiti siya, "Hindi ko inasahan na si Yang Xiaotian ay napakapwersa na talagang lumahok siya sa kompetisyon sa kolehiyo na ito." Sa puntong ito, mayroon siyang malakas na hangarin sa pagpatay sa kanyang puso. Sa pag-iisip na patayin si Yang Xiaotian, labis siyang nasasabik. Ang bawat kompetisyon sa kolehiyo ay may sesyon ng pangangaso ng mga demonyo. Kapag pumasok siya sa larangan ng pangangaso ng demonyo, ito na ang oras para patayin niya si Yang Xiaotian. Ang pagpatay kay Yang Xiaotian sa larangan ng pangangaso ng demonyo ay magiging imposible para sa iba na malaman ito. Nag-alinlangan si Li Qi at sinabi, "Brother Hu, si Yang Xiaotian ay kasali sa kompetisyon sa kolehiyo sa pagkakataong ito. Hindi pa rin natin ito basta-basta." Sumulyap si Hu Xing kay Li Qi at ngumiti, "Ang ibig mo bang sabihin ay itinago ni Yang Xiaotian ang kanyang lakas?" Kahit na itinago niya ang kanyang lakas, hindi ako naniniwala na siya ay nasa ika-9 o ika-10 antas ng likas na kaharian. Wala pang 1 taon mula nang gisingin niya ang kanyang martial soul. Sa tingin mo ba ay makakalusot siya sa ika-9 o ika-10 antas ng likas na kaharian? Naisip ito ni Li Qi at ito ay totoo. Ang posibilidad na ito ay talagang napakaliit. Nag-aalala pa rin siya, gayunpaman, dapat magtiwala si Yang Xiaotian sa sarili niyang lakas, kaya sumali siya sa kompetisyong ito sa kolehiyo. Kailangan pa rin nating mag-ingat. Ngumiti si Hu Xing at sinabing, "Maraming estudyante na lumalahok sa kompetisyon sa kolehiyo ay hindi nangangahulugang naglalayon para sa nangungunang 10 sa Shanghai Country.
May mga taong lumalahok para lang sanayin ang kanilang sarili sa kompetisyon sa kolehiyo na ito. Dapat gusto din niyang Xiaotian na sanayin ang sarili sa pamamagitan ng kompetisyong ito sa kolehiyo. Tumango si Li Qi. Tuwing may paligsahan sa kolehiyo, maraming mga alagad ang nagpapalista para lumahok. Karamihan sa kanila ay gustong samantalahin ang pagkakataon ng kompetisyon sa kolehiyo upang sanayin ang kanilang mga sarili upang mapaghandaan ang susunod na kompetisyon sa kolehiyo. Kung ang lahat ay maghintay hanggang sa sila ay maging sapat na lakas at nadama na sila ay may pagkakataon na makapasok sa nangungunang 10 ng Shanghai Country bago mag-sign up, magiging imposible para sa halos 100,000 mga tao na mag-sign up para sa bawat kompetisyon sa kolehiyo. Kumalat din ang balitang sasali si Yang Xiaotian sa kompetisyong ito sa kolehiyo. Nakakuha ng balita sina Chen Zihan, Deng Yichen, Cheng Long at iba pa. Si Yang Xiaotian ay sumasali rin sa kompetisyon sa kolehiyo. Kinagat ni Chen Zihan ang kanyang mga ngipin at sinabing, Yang Xiaotian, hintayin mo ako. Sa pagkakataong ito sa kompetisyon sa kolehiyo, bubugbugin kita at ipaghihiganti ang kompetisyon ng parmasyutiko. Ang boses ni Chen Zihan ay kasing tibay ng bakal. Si Deng Yichen, Cheng Long at iba pa ay ganito lahat. Lalo na si Cheng Long, na mas kinasusuklaman si Yang Xiaotian. Dahil sa huling pagkakataong bumalik si Jiang Yu, pinalayas niya siya sa sekta kinabukasan. Napakalaking kahihiyan para sa isang tao na maalis sa sekta. Maging ang kanyang ama ay naging napakalamig sa kanya nitong mga araw na ito. Ang lahat ng ito ay dahil kay Yang Xiaotian. Kung hindi dahil kay Yang Xiaotian, paano siya nauwi sa ganito? Yang Xiaotian, sa buhay na ito, mabubuhay ka o mabubuhay ako. Si Cheng Long ay umungal sa puot, ang kanyang mga mata ay namumula, pagdating ko sa Demon Hunting Field, dudurugin kita. Habang kumakalat ang balita na sasali si Yang Xiaotian sa kompetisyong ito sa kolehiyo, ang mga disipulo ng mga kolehiyo, pamilya, at mga sekta ng Shanghai Country ay nagpractice ng baliw. Maging ang maraming mga disipulo na orihinal na naghintay para sa susunod na kompetisyon sa kolehiyo upang magpalista ay nagbago ng kanilang isip at nagplanong lumahok sa kompetisyong ito sa kolehiyo. Maraming matanda sa pamilya at sekta ang nagulat at nabuhayan ng loob nang makitang biglang nagsanay araw at gabi ang kanilang mga alagad. Sa wakas nakuha na ng mga lalaking ito. At si Yang Xiaotian, sa kanyang sariling bakuran, ay nagpractice pa rin ng Tungtian Sword Technique, Baijian Sword Technique, at Shilongju nang hindi umaalis sa bahay. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar, isang hitsura. Gayunpaman, pagkatapos na maisegawa ang pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan ng Wan Siyang Sword Art sa pagiging perpekto, sinimulan niyang Xiaotian na isagawa ang pangalawang pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan, Vajra Indestructible Great Handprint. Ang Vajra Indestructible Great Handprint na ito ay sinasabing hindi masisira. Kapag nagsanay hanggang sa tugatog, kahit isang bundok ay madudurog sa alabok gamit ang isang palad. Bukod dito, kapag ang handprint ay itinatak sa lupa, ang kapangyarihan ay hindi mawawala sa loob ng maraming taon. Ito ang dahilan kung bakit ito ay tinatawag na hindi masisira. Maingat na binasa ni Yang Xiaotian ang Vajra Indestructible Handprint ng 2 beses mula simula hanggang katapusan, at inilipat ang kanyang tunay na enerhiya ayon sa paraan ng operasyon ng handprint. Pagkatapos, bigla niya itong hinampas ng isang palad. Nakita niyang may lumabas na golden palm print sa hangin sa harapan niya gamit ang isang palad. Ang print ng palad ay tila nakatatak sa hangin at hindi nawala ng mahabang panahon. Umindayog si Yang Xiaotian at muling sumampal. Ang palad na ito ay mas mabilis, mas malakas, at mas ginintoang. Habang nagsasanay si Yang Xiaotian sa loob ng ilang araw, nakita siya na may mga layer ng ginintoang liwanag sa buong katawan niya, at sa likod niya, lumitaw ang isang malaking anino ng Vajra. Pinagsasama ang anino ng Vajra, ito ang tanda ng malaking tagumpay ng Vajra Immortal Handprint. Nang makita ang malaking tagumpay ng Vajra Immortal Handprint, sinimulan ni Yang Xiaotian na isagawa ang ikatlong pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan na 10 Sounds of the Heavenly Dragon. Ang 10 Sounds of the Heavenly Dragon ay hindi isang sword technique, ni isang palm print o isang fist technique, ngunit isang pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan ng sound technique. Ang 10 Sounds of the Heavenly Dragon ay talagang isa ring pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan ng lahi ng dragon. Pangunahin ang pagpapakalat ng tunay na diwa at pag-atake sa pamamagitan ng paraan ng pagbigkas. Sa orihinal, napakahirap para sa sangkatauhan na matagumpay na magsanay ng 10 tunog ng langit na dragon, ngunit si Yang Xiaotian ay nagsanay ng panimulang sining ng dragon, at napakadaling magsanay ng 10 tunog ng langit na dragon.
Si Yang Xiaotian ay nakatayo roon, ipinakalat ang tunay na diwa, ibinuka ang kanyang bibig, at biglang, isang dagandong ng dragon ang lumabas sa kanyang bibig. Ang mga sound wave na ito ay naging 10 musical notes, na sumabog sa kawalan at direktang nag-araro ng malalaking alon sa kawalan. Bilang karagdagan sa pagsasanay sa 11 kataas-taasang kapangyarihang mahiwagang iniwan ni Cao Shan, si Yang Xiaotian ay nagpino din ng 100 mahabang espada araw-araw habang pinipino ang mga tabletas, at in-upgrade ang lahat sa mga ito upang yamanin ang mga armas. Kasabay nito, pinadalisay din niya ang isang set ng treasure weapons para kay Luo Qing, Liu An, Liao Kun at iba pa. Araw-araw, naglalaan din siya ng oras para samahan ang kanyang mga magulang. Gayunpaman, pagkaraan ng isang buwan, matagal nang naubos ang mga panggamot na materyales para sa pagdadalisay ng 9-yang longevity pill, kaya hiniling niyang Xiaotian sina Luo Qing, Liao Kun, Zhang Jingrong at 6 na iba pa na pumunta sa mga kalapit na bansa para bumili ng mga gamot na materyales. Pagkaraan ng 10 araw, si Luo Qing, Liao Kun, Zhang Jingrong at ilang iba pa ay bumalik na may dugo, at bawat isa sa kanila ay malubhang nasugatan, lalo na si Luo Qing, na siyang pinakamalubhang nasugatan at suportado nina Liao Kun, Zhang Jingrong at 5 iba pa. Anong nangyayari? Tiningnan niyang Xiaotian ang mga sugat ni Luo Qing, malamig ang mukha nito. Tinamaan si Luo Qing diyan. Kung hindi niya sinubukang linangin si Mu Huang sa mga araw na ito, natatakot siyang baka masira si Dan Tian tulad ng dati. Hindi man ito nasira ngayon, dumanas din ng matinding trauma si Dan Tian. Daraho ito. Tinambangan tayo ng mga amo ni Darazan sa kalsada. Kinasusuklaman ni Liao Kun. Lahat sila ay nakapiring, ngunit dapat tayong maging Panginoon ng Dara. Kinasusuklaman din ni Zhang Jingrong, bukod sa mga masters ng Darazan, may mga tao mula sa Tiandao College. Tiandao College. Lumubog si Yang Xiaotian. Tiandao College na naman. Siya ba si Qingzei? Malamig na tanong ni Yang Xiaotian. Noong nakaraang pagkakataon, si He Qingzei na ipinadala ng Tiandao College upang maging dahado sa kanyang kapatid na si Yang Linger, hindi may iwasang maisip ni Yang Xiaotian si He Qingzei. Umiling si Zhang Jingrong, ang kalaban at ang mga tao ng Darazan ay nakapiring, at hindi nila makita kung sino ito, ngunit sa wakas ay gumawa ang lalaki ng isang galaw ng espada, na siyang paraan ng makalangit na espada. Ang swordsmanship ay isa sa pinakamataas na supernatural na kapangyarihan ng Tiandao College. Paraan ng Sky Dojian. Sabi ni Yang Xiaotian. Ang kataas-taasang supernatural na kapangyarihan tulad ng Sky Dojian na pamamaraan ay kwalipikado lamang upang matuto lamang ng mga disipulo ng Tiandao Academy, at sila ang core ng karamihan sa mga panloob na disipulo. Gayunpaman, mula sa pananaw ng lakas ng kalaban, hindi ito dapat si He Qingzei. Sinabi ni Liao Kun, ang kabilang partido ay Wazong Liushang o Wazong Qishang. Si He Qingzei ay isa sa 3 pinaka-nakakasilaw na mga henyo ng Tiandao College, ngunit ito ay higit pa sa lakas na ito. Tumango si Yang Xiaotian. Ngayon na alam ko na ang kabilang partido ay ang pangunahing disipulo ng panloob na ospital ng Tiandao College, at ang makalangit na swordsmanship, mayroon itong malapit na kaugnayan sa Darazan. Hindi mahirap suriin ito sa hinaharap. Anak. Sa oras na ito, nag-alinlangan si Liao Kun, kapag nakatagpo namin si Fu, gusto ng anak na lalaki ang mga panggamot na materyales na binili namin, at ito ay kalahati nito. Sa pagkakataong ito, binigyan sila ni Yang Xiaotian ng 1 milyong ginto at hiniling sa kanila na bilhin ang mga panggamot na materyales ng Jiuyang Wanshoudan. Ngayon sila ay inagaw sa kalahati, at natalo si Yang Xiaotian ng 500,000. Sina Liao Kun at Zhang Jingrong ay yumuko at mukhang guilty. Maging si Luo Qing ay mahina ring nagsabi, anak, kami ay walang kakayahan, kami. Speaking of this, tumingin din siya sa ibaba. Sa mga araw na ito, si Yang Xiaotian ay napakabait sa kanya. Hindi lang niya pinagaling si Dan Tian, ngunit ipinasa din niya ang kanyang merito, at binigyan siya ng kakaibang gamot sa Dan, ngunit ngayon, ibinigay ni Yang Xiaotian ang kanyang gawain, ngunit hindi niya ito magawa ng maayos. Ang 50 milyon ay hindi maliit na bilang. Kahit na para sa mga nakaraang acts, ito ay hindi isang decimal. Ayos lang. Umiling si Yang Xiaotian, hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili, maaari kang bumalik. Tapos sabi niya, 500,000 lang, tapos magbebenta ako ng ilang kakaibang elixir. Para sa iba, ito ay hindi maliit na bilang para sa iba, ngunit para kay Yang Xiaotian ngayon, ito ay ilan lamang sa kakaibang Dragon Tiger Spirit. Maraming Luo Qing ang nakinig kay Yang Xiaotian nang hindi sila sinisisi, na mas nagkasala.
Kasunod nito, binigyan ni Yang Xiaotian si Luo Qing ng ilang tao na nakabawi sa mga pinsala at hinayaan ang ilang tao na bumalik upang pagalingin ang pinsala. Ang ibang mga bagay ay hindi makatwiran sa ngayon. Tinawag ni Yang Xiaotian ang mangkukulam, si Liuan ilang mga master at apprentice, at nagtanong tungkol sa swordsmanship ng Tian Dao. Wala siyang masyadong alam tungkol sa espada ng langit. Ang paraan ng Sky Dojian ay isang ninuno ng paaralan ng Tiandao College. Sinabi ni Wu Qi, gayunpaman, ang paraan ng makalangit na espada ay maaari lamang maglaro ng pinakamataas na kapangyarihan sa pamamagitan lamang ng espadang Tiandao. Sky Dao Sword. Tanong ni Yang Xiaotian. Tumango si Wu Qi, ang Sky Dojian ay isa sa Sky Sword, na nasa ika-17 na ranggo sa sword list. Ayon sa alamat, ito ay ginawa ng sinaunang malakas. Ang kapangyarihan ng star fighting ay napakalakas, ngunit sa kasamaang palad, ang Tiandao College ay mawawala ang Sky Dojian. Ano, nawala ang espada ni Tiandao? Si Yang Xiaotian ay isang aksidente. Sa mundo ng martial arts, mayroong 10 pangunahing espada tulad ng Tungtian Sword, at ang Ten Divine Sword ay ang Sky Sword. Kahit na ang kapangyarihan ng Chanjian ay hindi kasing husay ng nangungunang 10 Diyos, ito ay napakalapit din sa nangungunang 10 Diyos. Mayroon lamang 10 espada ng Diyos. Gayunpaman, mayroong higit sa 100 Chanjian. Sa mga araw na ito, tulad ng 10 pangunahing espada, lahat ay naging sanhi ng pagnanakaw, nakaranas ng pagnanakaw, at matagumpay na nalampasan ang espada ng makalangit na pagnanakaw, ngunit sa ilang kadahilanan, ang kapangyarihan ay hindi kasing lakas ng 10 pangunahing espada. Ang espada ng emperador ay hindi maaaring hilingin, at ang Chanjian ay naging layunin na hinahabol ng maraming malakas na kendo. Oo, nawala ito ilang dekada na ang nakalipas. Sinabi ni Wu Qi, sa kasamaang palad, dahil sa pagkawala ng Tiandao Sword, ang lakas ng Tiandao College ay naapektuhan ng marami. Sky Dojian, basta, walang resulta. Gayunpaman, Tiandao College, mayroong isang espada. Biglang sabi ni Wu Qi. Nagulat si Yang Xiaotian, may 2 Sky Sword sa Tiandao College. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Sinabi ni Wu Qi, ang isa pang Chanjian Sword ng Tiandao College ay tinatawag na Royal Dragon Sword, na nagrerango sa 71 Chanjian. Sinabi niya, gayunpaman, itong Royal Dragon Sword ay tinataka ng kaluluwa ng dragon. Magmaneho papunta sa Royal Sword. Narinig ko na marami sa mga internal na estudyante ng Tiandao College ang nagsanay ng mga kasanayan sa dragon upang himukin ang Royal Dragon Sword. Umiling si Witch. Gumalaw si Yang Xiaotian sa kanyang puso. Kaluluwa ng dragon. Ang kanyang Shilongju ay ang nangungunang paraan ng ehersisyo ng Teiko Dragon Tribe. Dapat ba niyang isuko ang kaluluwa ng dragon sa espada? Nang maglaon, ipinagpatuloy ni Yang Xiaotian ang pagpino sa ibang lugar sa bakuran, pagsasanay ng mga espada, at nilinang ang Shilongju. Bawat buwan, nilalamon ni Yang Xiaotian ang isang natatanging Shamyang Wanshoudan. Ang kanyang lakas ay patuloy na bumubuti. At ang kanyang daang swordsmanship ay lalong umuunlad. Ang kanyang beginning dragon art ay patuloy ding bumubuti. Mabilis na lumipas ang mahigit 2 buwan, at nagising niya ang 79 na tunay na buto ng dragon at taglay ang kapangyarihan ng 79 na tunay na dragon. Kapag ang kanyang tunay na mga buto ng dragon ay nagising sa 1,000, siya ay tunay na magmamay-ari ng katawan ng isang tunay na dragon. Ang katawan ng isang tunay na dragon. Sabi ni Yang Xiaotian sa sarili. Ayon sa kanyang kasalukuyang pag-unlad sa pagsasanay ng beginning dragon art, dapat niyang angkinin ang katawan ng isang tunay na dragon kapag nalampasan niya ang larangan ng martial arts. Isang araw, nagsasanay si Yang Xiaotian ng 100 sword technique sa bakuran. Hinanap siya ni Chen Changqing, Hile, Ren Feizu, Lin Yong, at Chen Yuan mula sa Sword Hall. Hall Master, sinasabi ng outside world na sa pagkakataong ito ay sasali ka sa kompetisyon sa kolehiyo ng Shanghai Kingdom. Tanong ni Chen Changqing. Ang Shanghai College Competition ay gaganapin sa loob ng ilang araw. Ang balita na si Yang Xiaotian ay sasali sa kompetisyon sa kolehiyo ay naging mas matindi, at maraming tao ang hindi napigil ang magsama-sama upang i-verify ito. Well, sasali ako sa college competition na ito. Sinabi ni Yang Xiaotian, at hindi na niya kailangang magsinungaling sa kanila. Palace Master, pinag-isipan mo na ba ito?
Saglit na nag-alinlangan si Hile at sinabing, ang mga sumasali sa kompetisyon sa kolehiyo ay karaniwang mga disipulo ng ikapitong antas ng katutubo o higit pa, at upang makapasok sa 10 nangungunang, dapat ay nasa Martial King realm ka man lang. Paano kung maghintay ka hanggang sa susunod na sesyon? Malinaw, maraming tao ang nag-aalala pa rin sa lakas ni Yang Xiaotian. Umiling si Yang Xiaotian at sinabing, ayaw kong maghintay pa ng 3 taon. Pagkatapos ay ngumiti siya kina Chen Changqing at Lin Yong, huwag kang mag-alala, walang sino man ang dapat na saktan ako sa kompetisyong ito sa kolehiyo. Narinig ko na sinabi ni Yang Xiaotian na wala pang makakasakit sa kanya. Mapait na ngumiti sina Chen Changqing at Lin Yong sa isa't isa. Sa mga oras na ito, nagbibiro pa ang may-ari ng bulwagan. Ang mukha ni Lin Yong sa mukha ni Yang Xiaotian ay same time na, ang Panginoon ng Palasyo, nalaman namin ang balita. Sa pagkakataong ito, ang kolehiyo ay may higit sa 140,000 mga disipulo na magpapalista, at siyam na Chengdo ay isang congenital 7. Mayroong libu-libong mga disipulo. Mayroong libu-libong tao. Ang mga disipulo ni Wu Wangjing ay mayroon ding 6 o 700 tao. Nagulat si Yang Xiaotian, 6 o 700 Wu Wang realm. Noong nakaraan, ang Shanghai State College ay mayroong 300 martial arts realm. Sa pagkakataong ito ay may 6 o 700 tao. Mapait na ngumiti si Chen Changqing, mahigit 2 buwan na ang nakalipas, lumabas ang balita tungkol sa pangunahing partisipasyon ng pangunahing palasyo sa bigbi ng kolehiyo, na humantong sa maraming pamilya, maraming ninuno, at maraming mga disipulo sa kolehiyo sa Shanghai Kingdom. Crazy cultivation. Sa makatuwid, marami sa mga orihinal na disipulo ng unang araw at 10 ay nasira. Narinig ni Yang Xiaotian ang kanyang mga salita at tumawa, oh, di ba? Buti na lang. Hindi ko inaasahan na magsa-sign up ako sa kolehiyo. Magkaroon tayo ng daan-daang martial arts realm. Nang makita ni Lin Yong si Yang Xiaotian ay walang pakialam, sinabi niya, nabalitaan ko na si Cheng Long ay pinatalsik mula sa Jiangyu sa loob ng ilang buwan sa nakalipas na ilang buwan. Kinasusuklaman ni Cheng Long ang Panginoon ng Palasyo. Pakiramdam niya ay pinatalsik siya sa guru dahil sa Panginoon ng Templo. Sa pagkakataong ito ang kolehiyo ay nasa Dajan, kung ang may-ari ng bulwagan ay lumahok, natatakot siya na siya ay masama para sa master ng bulwagan. Sa katunayan, si Yu Jilong, na gustong mamatay ni Yang Xiaotian, ay malaki. Karaniwan, ang lahat ay hindi nang ahas na gawin ito ng malinaw, ngunit si Yang Xiaotian ay lumahok sa malaking ratio ng kolehiyo, at binigyan ng mga taong ito ng pagkakataon na gawin ito. Oh, hindi ba? Nakinig si Yang Xiaotian kay Cheng Long na hindi magaling sa sarili at ngumiti. Ang Panginoon ng Palasyo, ang lakas ni Cheng Long ay hindi simple. Siya dapat ang sumikat ni King Wu. Gayun din, ang Yunhui College ay palaging may hinanakit sa ating Divine Sword College. Ang Panginoon ay hindi pabor. Seryoso na nakatingin sa Lord of the Hall. Tumingin si Yang Xiaotian kina Chen Changqing, Lin Yong, Chen Yuan at iba pa, at tumawa, isinaalang-alang ko ito ng malinaw. Nang makita si Chen Changqing, sinabi ni Yang Xiaotian, okay, huwag pag-usapan ang malaking paghahambing ng kolehiyo. Pagkatapos ay kumuha siya ng 100 at pinakamahusay na built-in na espiritual na likido at ibinigay ito kay Lin Yong, ako ang pinuno ng bulwagan ng espada. Ang araw lamang ang nakakaalam ng espada ng Cap-A-Ton, ni hindi mo maituturo ang mga estudyante sa kolehiyo. 100 kopya ng pinakamahusay na built-in na espiritual na likido. Maraming Lin Yong ang nagulat. The Master of the Palace, you have done enough for the college. Last time you gave the 20 super buntal liquid, hindi pa nauubos ang college. Itinulak ni Lin Yong, hindi ka na namin gusto. Umiling si Yang Xiaotian, maaari mong tanggapin ito, sa pagkakataong ito ay malaki ang kolehiyo, kung makapasok ako sa nangungunang 10, at makapasa sa pagtatasa ng Tiandao College, bihira akong bumalik mamaya. Nagkatinginan sina Lin Yong, Chen Yuan, Chen Changqing at walang imik. Nag-aalala pa rin sila sa kaligtasan ng kolehiyo ni Yang Xiaotian. Si Yang Xiaotian ay bumagsak ng maayos. Gusto na niyang makapasok sa top 10, at pagkatapos ay pumasa sa assessment ng Tiandao College. Sa huli, nakatanggap pa rin si Lin Yong ng 100 kopya ng pinakamahusay na built-in na espiritual na likido. Ang 100 kopya ng pinakamahusay na built-in na foundation na likido ay sapat na upang mapabuti ang maraming bagay sa kolehiyo. Nakipagkamay si Yang Xiaotian, hindi mo kailangang magsabi ng magalang. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis si Chen Changqing. Ipinatawag ni Yang Xiaotian ang mangkukulam at si Luo Qing, hayaan ang ilang tao na maghanda para pumunta sa Wangcheng bukas.
Pagkatapos ng lahat, ang kolehiyo ay may ilang araw, at maraming pamilya at mga alagad ng Zhangmen ang nagsimula. Pagkatapos noon, muling pumunta si Yang Xiaotian sa bakuran ng kanyang mga magulang. Sinabi niya sa kanyang mga magulang na pupunta siya sa Wangcheng bukas. Pagbalik niya mula sa bakuran ng kanyang mga magulang, nang madaanan niya ang Golden Deeds Bathy, nakita niya si Xiao Jin na dinidilaan ng Super Big Stick Sugar sa bakuran. Pinagpapawisan si Yang Xiaotian. Mula nang dumating ang kanyang kapatid na si Yang Linger mahigit 2 buwan na ang nakalipas, ang libangan na ito ay nailipat sa maliit na lalaki ni Xiao Jin. Si Xiao Jin ay walang asukal na ngayon. Anak. Nakita ni Xiao Jin si Yang Xiaotian, at mabilis na bumangon. Pagkaraan ng ilang buwan, napakakinis ng pagsasalita ni Xiao Jin. Great compassion, kumusta ang paglilinang mo? Tanong ni Yang Xiaotian. Napakataas ng kakayahan ni Xiao Jin na umunawa. Pagkaraan ng ilang buwan, nagpractice siya ng maraming paraan ng boxing at pamamaraan ng palad. Kamakailan, nalinang ko ang matinding habag. Tumango si Xiao Jin, anak, nalinang ko ang matinding pakikiramay at pakikiramay hanggang sa ganap na kalagayan. Nagulat si Yang Xiaotian. Ipinasa niya si Xiao Jin nang wala pang 10 araw pagkatapos niyang maipasa ang congenital top martial arts na ito, at mabilis na nagsanay si Xiao Jin sa ganap na estado. Anak, pupunta ba tayo sa Wangcheng bukas? Biglang nagtanong si Xiao Jin, mayroon bang maraming candy para kay Wangcheng? Tumawa si Yang Xiaotian, maraming candy si Wangcheng. Ngayon ang maliit na lalaki na ito, tulad ni Linger, ay halos hindi mapaghihiwalay sa candy. Ngunit ang pagkain ng candy ay hindi mabuti para sa ngipin. Yang Xiaotian, at kung gaano karami ang iyong kinakain ay magiging mataba. Tumawa si Xiao Jin, napakatalam ng aking mga ngipin, at hindi ko ito makakain kung kakainin ko ito. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Ito ang katotohanan. Kamakailan, ang katawan ni Xiao Jin ay naging mas matalas. Kung tungkol sa hugis ng katawan, pareho pa rin ito kay Yang Xiaotian. Mula sa maliit na bakuran ng ginto, bumalik si Yang Xiaotian sa silid at umupo sa malamig na jade bed para magsanay ng Shilongju. Nasuspine sina Xuanwu at Black Dragon 1, lumunok ng siyam na araw na aura. Matapos masira ang kaharian ng Martial King, muling nagbago ang Black Tortoise at Black Dragon Martial Souls. Ang tortoise shell ng Black Tortoise Martial Soul ay natatakpan ng mga rune. Mula sa malayo, ito ay tila isang piraso ng itim na lupa na nagtago ng hindi mabilang na mga misteryo. Tulad ng para sa Black Dragon Martial Soul, ang 4 na paa nito ay makapal at matutulis, at ang mga mata ng dragon nito ay may mga gintong apoy. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Yang Xiaotian ang isang dragon na may gintong apoy sa mga mata nito. Walang salitang binibigkas noong gabing iyon. Kinabukasan, umalis si Yang Xiaotian at ang iba pa. Sa pagkakataong ito, maraming tao ang dinala ni Yang Xiaotian, kabilang siya, ang kanyang mga magulang, sina Xiao Jin, Wu Qi, Liu An at ang kanyang 6 na masters at apprentice, sina At Ali, Luo Qing, Liao Kun, at Zhang Jingrong. Isang kabuuang 17 tao. Isinasaalang-alang ang abala ng kanyang mga magulang, bumili si Yang Xiaotian ng isang marangyang karwahe, at higit sa 100 sa kanila ay sumakay ng mga kabayo. Ang mga kabayo ay pawang mabubuting kabayo na kayang tumakbo ng 1,000 milya. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Yang Xiaotian sa mga kabayo sa ilalim ng kanyang upuan. Sa mga araw na ito, siya ay nananatili sa Shenzhen City upang magsanay ng husto, at hindi pa nakakapunta sa Red Moon Forest upang supilan ang halimaw. Ngayon, maaari na lamang itong ipagpaliban hanggang matapos ang kompetisyon sa kolehiyo. Pagkatapos ng kompetisyon sa kolehiyo, nang pumunta siya sa Tiandao Empire, pumunta rin siya sa Red Moon Forest para supilan ang 2 mounts. Palaging nakakatuwa si Yang Xiaotian na makita si Xiao Jin na nakasakay sa Dragon Horse. Ang isang dragon na hayop na nakaupo sa isang kabayo ay medyo hindi bagay. Nagpatuloy ang grupo. Nang dumaan sila sa isang freeway intersection sa isang mountain road, nakilala nila ang mga tao mula sa Yunhui College. Ang pinuno ng pangkat ay si Yunhui College Dean Kai Hao at Vice Dean Luo Junpang. Sa likod ni Luo Junpang ay si Deng Yichen at isang grupo ng mga estudyante ng Yunhui College. Maraming tao, halos 100 tao. Tila lahat sila ay mga estudyante sa loob ng paaralan ng Yunhui College na lalahok sa Shanghai National College Competition sa pagkakataong ito. Nakita ni Kai Hao, Luo Junpang at iba pa si Yang Xiaotian,
na may iba't ibang hitsura at ilang mga sorpresa. Ito pala ang master ni Yang Dayan. Tinawanan ni Kai Haoyuan si Yang Xiaotian, ang batang bayani ni Yang Dayanzo, ang paligsahan ng parmasyutiko, lubos kong hinahangaan ang master ni Yang Dayan. Ngumiti si Kai Hao kay Yang Xiaotian na may ngiti at napakatapat at masigasig. Sinabi ni Yang Xiaotian, si Din Kai pala. Sinabi ni Kai Hao sa isang grupo ng Yunhui College sa likod niya, hindi mo nakita ang master na si Yang Dayan. Nakita ko na si Yang Dayanzo. Malakas na sigaw ni Deng Yichen. Kaagad, tinawanan ni Kai Hao si Yang Xiaotian, pupunta si Yang Dayanzo sa Wangcheng para lumahok sa lobby sa kolehiyo. Pupunta rin tayo sa Wangcheng para lumahok sa dali ng kolehiyo. Dahil pumunta tayo, sabay tayo. Walang pakialam na sinabi ni Yang Xiaotian, hindi na kailangan, iba ang tao, hindi ito pareho. Pagkatapos noon ay umalis na siya kasama ang mangkukulam at iba pa. Nang sumakay si Xiao Jin sa harap ni Kai Hao, sinulyapan niya si Kai Hao, saka dinilaan ang sobrang laking lollipop, at dinilaan. Tumingin si Kai Hao kay Yang Xiaotian, umalis si Xiao Jin at iba pa, at unti-unting nawala ang kanyang ngiti. Hindi niya inaasahan na inimbitahan ng Dean ng Yunhui College, na marangal, si Yang Xiaotian, at direktang tinanggihan ni Yang Xiaotian. Sa harap ng mga estudyante ng Yunhui College, medyo hindi kaaya-aya ang kanyang mukha. Malamig na sinabi ni Luo Junpang, ang Yang Xiaotian na ito ay walang nakikita sa kanyang mga mata. Kalahating taon na ang nakalipas, ano ang kanyang binibilang? Kalahating taon na ang nakalipas, si Yang Xiaotian ay isang pangkalahatang unang baitang freshman lamang sa Shenzhen Academy. Tumingin si Deng Yichen kay Yang Xiaotian palayo sa direksyon, at siya ay nasa isang komplikadong mood. Walang tao sa mata, normal. Sinabi ni Kai Hao, sino man ang may gayong susing talento at may ganoong talento sa pagpino, walang sinuman sa mga mata, at kung sino ang magsasabi sa iba na mayroong isang nakababatang kapatid na babae na mas nakakatakot kaysa sa kanya. 14 na antas ng martial arts. Siya ay namangha, narinig ko na ang hari ay nagnanais na pangalanan ang kanyang ama bilang duke, at sadyang gustong pangalanan ang kanyang ina bilang isang babae. May duke, marquis, earl, viscount, baron, lord. Ang duke ang pinakamalaki sa lahat ng titulo, at si Mrs. Yipon din ang pinakamataas sa middle level na madam. Duke. Mrs. Yipon. Nagulat si Deng Yichen at ang iba pa. Maraming pamilya ang nabuhay sa Shanghai Kingdom at nag-ambag ng malaki kaya hindi sila makakuha ng duke. Ang hari ay direktang sisikapin ng ama ni Yang Xiaotian bilang duke at ina bilang isang ginang. Ito ay hindi tama. Hindi napigilan ni Deng Yichen na sabihin, napakabagbag ng puso niya. Noong nakaraang taon, gustong ipaglaban ni Master at ng kanyang pamilya ang isang maliit na baron para sa kanya. Sinabi ng hari na aabot siya mamaya. Paano ito magiging angkop at hindi nararapat sa mundong ito? Tumingin si Kai Hao kay Deng Yichen, na hindi pantay, at sinabing, may dahilan lang at walang dahilan. Hindi nararapat, para sa mahina. Pagkatapos ay bumantong hininga, sino ang gumagawa ng mga taong Yang Chao na magkaroon ng anak na babae ng 14 na antas ng martial arts? Mabait ang mga tao. Hindi angkop, para sa mahihina, bagamat naiintindihan ko ang katotohanan ito, hindi pa rin masyadong maganda ang mukha ni Deng Yichen. Sinabi ni Kai Hao sa mga estudyante ng Yunhui College, gusto ninyong manalo ng magandang posisyon at magandang kinabukasan. Lalo na noong pumasok ako sa hunting field, nakatagpo ng Diyos para patayin ang Diyos, at nakatagpo ang demonyo. May ibig sabihin ako. Muling sinabi ni Kai Hao, sabihin mo, ang kolehiyong ito ay ang unang lugar, bilang karagdagan sa isang malaking bilang ng mga espiritual na bato, cheats, kayamanan, mga gantimpala ng bawdan, at mga banda. Dahil sa mga salita ni Kai Hao, naging inspirasyon ang mga estudyante ni Deng Yichen. Dean, you mean, this college is the first place in the first place, pwede bang harangin mo ang Jew ng baron? Masayang sabi ni Deng Yichen. Oo. Tumawa si Kai Hao, ito ay napagpasyahan lamang ng hari, at iilan lamang ang nakakaalam nito, at ito ay ipahayag pagkatapos ng 2 araw. Nang marinig ito ni Deng Yichen, matigas ang kanyang mga mata. Pagkaalis ni Yang Xiaotian kasama si Wu Qi at iba pa, nanatili siyang tahimik, at dahan-daang lumampas ang gabi. Isinasaalang-alang ang kanyang mga magulang, si Yang Xiaotian at ang karamihan ay nagsimulang huminto at manatili sa kalsada bukas. Tumataas ang siga. Naupo si Yang Chao sa tabi ng siga at sinabi kay Yang Xiaotian, Xiaotian, Din Kai Hao, Yunhui College ang araw na iyon, agad mo siyang sinilip, magiging masama ba ito? Tumawa si Yang Xiaotian, gumagawa kami ng mga bagay,
sundin lamang ang aming mga puso. Niyanig ni Yang Chao ang kanyang puso at tumingin sa kanyang anak. Sa pagtingin sa mukha ni Yang Xiaotian, tumango si Yang Chao, maraming taon na nabuhay ang pagkawala ng iyong ama, at maiintindihan mo kung wala ka. Ngumiti si Yang Xiaotian. Sa oras na ito, nakita kong sumunod si Kai Hao at iba pa mula sa Yunhui College. Dahil may dalawang ganoong paraan papunta sa Mountain Road sa Wangcheng, normal na makatagpo ito muli. Nakita muli ni Kai Hao si Yang Xiaotian, at ang kanyang mukha ay medyo hindi natural, ngunit binati pa rin niya si Yang Xiaotian. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Kinabukasan, nagpatuloy si Yang Xiaotian at ang iba pa. Sa hapon, dumating siya sa Wangcheng. Pinagmasdan ni Yang Chao ang matayog na pader ni Wang Chengcheng sa harap niya. Siya ay kung gaano siya nasa sabik. Hindi mabilang na beses niyang pinangarap ang Wang Cheng at nakita ang kabisera ng bansa ng Shanghai. Si Huang Ying ay ganoon din. Para sa mga Chinese, iba ang pakiramdam ng bansa. Matapos makapasok sa lungsod, isinasaalang-alang ang kakulangan ng mga restaurant, tinanong ni Yang Xiaotian si Luo Qing, at si Liao Kun ay nagtungo muna upang hanapin ang restaurant. Gayunpaman, pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik si Luo Qing, Liao Kun, at sinabing hindi niya mahanap ang restaurant. Ngayon ang kolehiyo ay malapit na sa parehong lugar. Puno ang mga restaurant at inn. Tapos pumunta tayo sa kabilang ospital ng Shenzhen College. Naisip ito ni Yang Xiaotian at sinabi. May isang ospital sa Wangcheng, ngunit ang bakuran ay hindi malaki, at lahat ay maaari lamang pisilin. Gayunpaman, nang pumunta ang lahat sa kabilang ospital ng Shenzhen College, pagkatapos ng isang mataong kalye, nakita niyang nagbago ang mukha ni Luo Qing, Liao Kun, Zhang Jingrong, at tinitigan niya ang isang grupo ng mga tao sa kanyang harapan. Huminto din ang isang grupo ng mga tao na dumating sa harapan nila at nakita nilang lahat sina Luo Qing at Liao Kun ay kapansin-pansin. Anak, ay isang lalaki mula sa Dara. Sinabi ni Luo Qing kay Yang Xiaotian. Ito ba? Tumingin si Yang Xiaotian sa 50 o 60 tao sa kanyang harapan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating din ang Darazan ng Shanghai State College. Gayunpaman, hindi dapat dumating ang kabilang partido para sa dali ng Shanghai Guo College. Dapat ay hinahabol nito si Luo Qing. Si Liao Kun ay nagmula sa maraming tao. Gaya ng iniisip ni Yang Xiaotian, dumating ang kabilang partido para kina Luo Qing at Liao Kun. Sa kanilang pagtatanong, nahulaan nila na si Luo Qing, Liao Kun ay nagtago sa Shanghai Kingdom, at sumugod sa Wangcheng habang ang Shanghai State College, na makakahanap kay Luo Qing, Liao Kun. Si Lin Tao, ang representante na may-ari ng Darazan, ay tumingin kay Luo Qing at ninisyon, Luo Qing, hindi ko inaasahan, dito ako magkikita. Noong huli kang tumakas, sa pagkakataong ito, nakikita ko kung paano ka tumakas. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yang Xiaotian at tumawa, nabawasan ano ang Panginoon mo, kailan mo ibinigay ang anak na ito para maging alipin. Tumingin si Yang Xiaotian kay Lin Tao, noong huli, hiniling ko kay Luo Qing na bumili ng mga panggamot na materyales, at ang mga panggamot na materyales ay kinuha mo. Narinig ni Lin Tao na si Yang Xiaotian ay hindi maganda sa tono, at natawa, oo, ang maliit na bata, kung ano ang kinuha namin, paano, gusto mo bang mabawi ang mga panggamot na materyales? Ngunit kami ay nahihiya, lahat kami ay gumagamit ng mga panggamot na materyales. Nagtawanan ang mga master ng Darazang. Sa pagtingin sa mga masters ng Tuoluo sect na tumatawa, si Yang Xiaotian ay mukhang walang pakialam, 500,000 lang ang medicinal materials. Hindi ko na sila babalikan. Ang gusto ko ay ang buhay mo. Matapos marinig ang mga salita ni Yang Xiaotian, tumigil si Lin Tao sa pagtawa. Malamig niyang tiningnan si Yang Xiaotian, anak, wala akong pakialam kung saang pamilya ka galing sa Shanghai country. Kung sasaktan mo ang ating Tuoluo sect, walang makakapagligtas sa iyo. Ipinapayo ko sa iyo na yumuko at humingi ng tawad ng masunurin, at ibigay sa amin si Luo Qing at ang iba pa, para mabuhay ka pa. Kung hindi, kahit sa maharlikang lungsod na ito, papatayin kita. Sa sandaling matapos magsalita si Lin Tao, ang malamig na boses ni Yang Xiaotian ay tumunog, patayin. Kaagad, si Liuan at ang 5 pang iba ay sumabog sa ere. Pagkatapos, naglaslas ng kutsilyo si Luo Qing. Si Liao Kun, Zhang Jingrong at ang iba pang 5 ay mayroon ding malamig na lakas ng espada. Para naman kay Art at Ali, sumugod din sila sa harap ng mga master ng Tuoluo sect.
Maging si Xiao Jin ay winalis ang kanyang gininto ang buntot at tumangay patungo sa mga master ng Tuoluo sect sa momentum ng pagwawalis ng libu-libong tropa. Ang Tuoluo sect ay hindi inaasahan na siyang Xiaotian ay papatay ng walang pag-aalinlangan sa maharlikang lungsod na ito. Biglang tinutukan ni Lin Tao ng espada si Liu An at ang lima pa, at galit na sinabi, patayin silang lahat, putulin ang ulo ng batang iyon. Ang lahat ng mga Panginoon ng Tuoluo sect ay kumilos, marami sa kanila ang lumaban kay Atali, Luo Qing, Liao Kun, at marami ang sumugod kay Yang Xiaotian, Yang Chao, at Huang Ying. Gayunpaman, ang mga master ng Tuoluo sect na ito ay na-freeze sa mga ice sculpture ng malaking kahoy na stick ni Wu Qi bago sila sumugod kina Yang Xiaotian, Yang Chao, at Huang Ying. Nakita ni Lin Tao na mahigit 100 mga master ng Tuoluo sect ang na-freeze sa mga ice sculpture bago sila sumugod kay Yang Xiaotian, at nagbago ang kanyang mukha. Ang mga master ng Tuoluo sect na dinala niya sa pagkakataong ito ay lahat ay malalakas, at tinanong niya sa kanyang sarili na hindi niya maaaring i-freeze ang mga master ng Tuoluo sect na ito sa mga ice sculpture sa isang galaw. Tumingin siya kay Wu Qi at sabay na sumulyap sa malaking kahoy na stick ni Wu Qi. Parang narinig na niya ang malaking kahoy na patpat na ito sa kung saan. Nang maabala si Lin Tao, sinaksak ni Liu An ang isang espada, at ang bilis ay napakabilis na agad nitong tinusok ang kanang braso ni Lin Tao. Ikawalong antas ng martial sect. Tumingin si Lin Tao kay Liu An, nagbago ang kanyang mukha. Ang tila mapurol na nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay naging ikawalong antas ng martial sect master. Ang kanyang lakas ay mas mataas kaysa kay Luo Qing. Sino ka? Saang sekta ka galing? Nag-aalalang tanong ni Lin Tao habang nilalabanan ang atake ni Liu An. Nakikita niya na si Liu An at ang apat pa ay mula sa iisang sekta, kaya dapat silang magkapatid. Hindi nagsalita si Liu An, ngunit sinaksak niya ang mahabang espada sa kanyang kamay. Ang lakas ng espada ay parang meteor, at ang kapangyarihan ay napakalakas kaya nagulat si Lin Tao. Sa oras na ito, isang sigaw ang tumunog, at isang Tuoluo sect master ang natangay ni Xiao Jin at nahulog sa malayo. Paglapag niya, bumagsak ang buong dibdib niya, at hindi ko alam kung ilang sternum ang nabali. Nakahinga lang siya, pero hindi humihinga. At ginamit ni Ate Ali at ng dalawa pa ang kanilang mga kamao, at sa isang kisap mata, sinabog nila ang isang master ng Tuoluo sect na 12-12 ng metro ang layo. Ang master ng Tuoluo sect ay nabigla, at dalawang nakakatakot na butas ng kamao ang lumitaw sa kanyang dibdib. Malinaw, hindi siya mabubuhay. Si Ate Ali at ang dalawa pa ay kalahating hakbang pa ang layo mula sa Martial King Realm, ngunit silang dalawa ay nagsanib puwersa at tuluyang natalo ang ordinaryong Martial King Realm. Natagpuan ni Lin Tao na ang 50 o 60 tao ng kanilang Tuoluo sect ay talagang ganap na dehado. Habang lumalaban sila, mas kakaunti ang mga tao doon sa Tuoluo sect. Ang ilan ay natangay ng hangin, ang ilan ay tinusok ng espada ang kanilang mga lalamunan, at ang ilan ay naputol sa kalahati ng isang kutsilyo. Nang makita ito, lalo pang nadurog ang puso ni Lin Tao. Pagkaraan ng ilang sandali, wala pang kalahati ng 50 o 60 tao ng Tuoluo sect ang naiwan. Sa sandaling ito, yumanig ang lupa. Sa dulo ng kalye, isang malaking grupo ng mga sundalo na nagbabantay sa maharlikang lungsod ang sumugod dito. Nakita ni Lin Tao ang nagmamadaling maharlikang mga gwardya ng lungsod, at ang kanyang mukha ay tuwang-tuwa. Kuya Chenglong, iligtas mo ako. Nag-aalalang sigaw ni Lin Tao mula sa malayo. Bilang karagdagan sa mga general ng maharlikang lungsod, pinangunahan din ni Chenglong ang mga gwardya ng maharlikang lungsod. Narinig ni Chenglong ang paghingi ng tulong ni Lin Tao at nagulat siya nang makitang si Lin Tao iyon. Nang makita niya si Yang Xiaotian, dumilim ang kanyang mukha. Hindi nagtagal, dumating si Chenglong at iba pa. Sinugod ni Lin Tao si Chenglong anuman ang lahat. Magsasalita pa sana siya, nakita niya si Chenglong na nakatitig kay Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, naglakas loob kang pumatay ng mga tao sa Royal City. Huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil lang ikaw ang master ng Sword Hall ng Divine Sword Academy. Don't think that we dare not punish you just because you have a good sister. Nang marinig ni Lin Tao na ang bata sa kanyang harapan ay si Yang Xiaotian, ang master ng Sword Hall ng Divine Sword Academy, ang kanyang mukha ay nagbago ng husto. Siya iyon. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang galit na si Chenglong, ngunit ang kanyang mukha ay kalmado. Gusto nila akong patayin, ipinagtatanggol ko lang ang aking sarili. Walang panuntunan sa maharlikang lungsod na hindi mo maaaring ipagtanggol ang iyong sarili, tama ba? Malungkot ang mukha ni Chenglong, at galit na itinuro niya si Yang Xiaotian,
sabi mo ipinagtatanggol mo ang iyong sarili, sino ang makapagpapatunay na ipinagtatanggol mo ang iyong sarili? Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumigaw ang isang Panginoon ng pamilya sa di-kalayuan, mapapatunayan natin na ipinagtatanggol ni Lord Yang ang kanyang sarili. Oo, ngayon lang ipinagtatanggol ni Lord Yang ang kanyang sarili. Sumigaw ang maraming master sa karamihan sa di-kalayuan. Namumula ang mukha ni Lin Tao. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Damn it! Malinaw na siyang Xiaotian ang humiling sa mga tao na simulan muna ang laban. Ang mga taong ito, nagsinungaling sila nang nakabukas ang kanilang mga mata. Hindi niya maiwasang magmura sa puso niya. Gayunpaman, alam din niya na sa mga taong ito na nakahiga nang nakadilat ang kanilang mga mata, walang magagawa si Cheng Long kay Yang Xiaotian, ngunit muli, kahit na ang mga taong ito ay hindi nagsisinungaling nang nakadilat ang kanilang mga mata, maaaring walang magawa si Cheng Long kay Yang Xiaotian. Dahil lamang si Yang Xiaotian ang master ng Sword Hall ng Divine Sword Academy, ang maharlikang pamilya ng Divine Sea Kingdom ay hindi makakasakit kay Yang Xiaotian para sa kanilang Tuoluo sect. Hindi banggitin na si Yang Xiaotian ay may kapatid na babae mula sa True Dragon sect sa likod niya. Kung siya ay isang ordinaryong disipulo ng True Dragon sect, ayos lang, ngunit ang susi ay ang kanyang kapatid na babae na ngayon ang kayamanan ng True Dragon sect. Sinulyapan ni Cheng Long ang mga master sa malayo at malamig na tumingin kay Yang Xiaotian, huwag kang masyadong magmalaki. Kapag nakarating na tayo sa Demon Hunting Ground, hindi ko hahayaang maging proud ka. Sa wakas, umalis siya kasama ang mga bantay ng maharlikang lungsod. Para kay Lin Tao, siya at ang natitirang mga master ng Tuoluo sect ay kinuha ang mga bangkay ng napatay na mga master ng Tuoluo sect at nagmamadaling sinundan si Cheng Long. Young Master. Lumapit si Luo Qing sa likod ni Yang Xiaotian at nagsabi, gusto ba natin ang mga tao ng Tuoluo sect? Huwag kang mag-alala, hindi sila mabubuhay hanggang bukas. Sabi ni Yang Xiaotian, at pagkatapos ay inakay ang lahat sa sangay ng Divine Sword Academy. Pagdating nila, nakita nilang dumating na sina Lin Yong, Shen Yuan at iba pa. Sa pagkakataong ito, mayroong 70 o 80 mag-aaral na nag-sign up para sa kompetisyon sa kolehiyo sa Divine Sword Academy. Pinangunahan sila nina Lin Yong at Shen Yuan, ngunit hindi sila sumama kay Yang Xiaotian, ngunit dumating 2 araw na mas maaga. Nang makita nina Lin Yong at Shen Yuan si Yang Xiaotian na paparating, mabilis silang nag-ayos ng tirahan para kina Yang Xiaotian, Yang Chao at iba pa. Hindi nagtagal, nalaman nina Lin Yong at Shen Yuan ang tungkol sa hidwaan sa pagitan ni Yang Xiaotian at ng Tuoluo sect, at naiiling na lamang nila ang kanilang mga ulo at mapait na ngumiti. Nang gabing iyon, sa isang partikular na mansyon, sina Lin Tao at Cheng Long ay umiinom at nag-uusap. Iniisip ni Lin Tao ang eksena noong maghapon, inis at nagalit si Lin Tao, hindi ko akalain na sasali talaga si Luo Qing kay Yang Xiaotian, napakalayo muna. Si Cheng Long ay humigop ng isang malaking alak, Yang Xiaotian lang, kaya mas magaling lang siya ng kaunti kaysa sa mga ordinaryong tao sa talento sa martial arts, talento sa espada, at talento sa alchemy. Sa puntong ito, mabangis niyang sinabi, gusto kong wala na siyang balik mula sa kompetisyong ito sa kolehiyo. Umaasa na siya ngayon sa ilang mga amo sa paligid niya para kumilos ng mayabang. Panoorin mo na lang, pagpasok niya sa Demon Hunting Field, wala siyang Panginoon sa paligid niya. Iiyak siya at babasahin ang kanyang pantalon.